Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Mahal, gusto ko nang umuwi. Sa tingin ko, ang buong bagay na ito. Uuwi? Itong malaking bahay na ito, ang mga masasarap na pagkain. Ano pa bang problema mo? Gusto mo pang bumalik sa maliit na lugar na iyon at kumain ng ramen? Bakit ka ganyan katakot? Parang ang pakiramdam ko ay sobrang kalokohan at immoral. Paano naging immoral? Hiniram ko lang ang asawa ko sa aking matalik na kaibigan para siya ay makapag-asawa. Mabuting gawa ito. Pero Pero ano? Matabang kaibigan ko si Elaine. Mamamana niya ang bilyon-bilyon sa lalong madaling panahon. Maganda ito para sa ating dalawa. Ay, nakikita mo ba kung gaano siya kabait? dahil lang sa pera, ganap mo akong ipinagbili. Anong ibig mong sabihin sa ipinagbili? Bayad pa sa salamat ito. Hindi ba't ikaw rin ay binayaran? Ay, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hihingi pa ako ng dagdag na pera sa kanya mamaya. Ano? Hihingi ka pa ng dagdag? Oo. Bilyon-bilyong dolyar ang mamamana niya. Ang paghingi ng 10 milyon ay patas lang. Paano ka naging ganyan? Paulit-ulit, ikaw. Nandito na ang pagkain. Tracy, Mr. Fletcher, anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Parang medyo tensyonado ang paligid. Hindi ba ako naging mabuting host? Hindi naman, si David lang kasi ang arte-arte. Naiinip na siya sa bahay. Elaine, Ano? bigla siyang umuwi kahapon. Nagdulot ba ito ng abala sa'yo? Ayos lang. Kasalanan ko naman lahat kung bakit kayo nagkahiwalay. Ganito na lang, mag-toast tayo bilang paghingi ko ng paumanhin. Wala yun, hindi ba't nabayaran ka na? David, anong ginagawa mo? Huwag kang magpahiya dito. Ay, mukhang luto na ang sabaw. Titingnan ko. Elaine, tama na yan. Gusto ko lang makisabay sa drama mo. Pero hindi magiging pareho ang drama magpakailanman. Hindi ba tama? Nandito na ang sabaw. Handa na ang sabaw. Elaine, tikman mo ang luto ko. Matagal-tagal na rin akong hindi nagluto. Kung maibabalik ko lang ang oras at makabalik sa 3 araw na nakalipas, papayag pa rin kaya ako sa kahilingang iyon? Elaine, ang ganda ng ambiyansa ng bahay mo. Tracy, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang tamis ng dila mo ay tumatanda na ako. Bata ka pa at maganda. Mr. Fletcher, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko kay Tracy na buong araw kayong namili. Naiinggit ako sa kanya dahil meron siyang asawang napakaalaga. Hindi naman. Kung walang pera, ano ang silbi ng pagiging maalaga? Hindi ka lang talaga nagjojowa. Kung hindi, marami kang mahahanap na ganyang lalaki kung gusto mo. Ay nga pala, kakabili ko lang nito. Maganda ba? Oh, maganda. Magkano ba yan? Hindi mura, 28,000. Mahal ba ang 28,000, David? Huwag mo namang sabihin na napakahirap na ng kalagayan mo ngayon na hindi mo na kayang bumili nito. Nag-aalala lang ako sa sakit ni Lola. Kailangan kong magtabi ng pera para sa mga emergency.
di hintayin mong magkasakit siya talaga. Hindi naman pwedeng dahil lang sa isang matandang malapit ng mamatay. Itigil natin ang ating buhay. Siya lang ang pamilya ko. Tumahimik ka, gusto mo pa bang makasama ako? Kung hindi, maghiwalay na lang tayo. Mahal, hindi ko ibig sabihin yon. Bakit mo pa binanggit ang lahat ng ito sa harap ni Elaine? Gusto mo bang ipahiya ako? Hindi ba't si Miss Sutton ang pinakamatalik mong kaibigan? Maiintindihan niya. Maiintindihan? Ano ang maiintindihan? Maiintindihan na ako ay nag-asawa ng isang walang kwentang lalaki? Mahal, paano mo nasabi yon? Hindi mo ba naiintindihan? Sinasabi kong wala kang pera, isa kang walang kwenta, talagang bulag ako nang pakasalan kita. Tracy, dapat kang maging masaya. Si Mr. Fletcher ay isang lalaking may malaking tungkulin at responsibilidad at siya ay napaka-maaasahan. Ano ang silbi ng pagiging maaasahan? Ang isang lalaki, higit sa lahat, kailangang may pera, malaking pera. Mahirap kumita ng malaking pera. Pero sa tingin ko, hindi mahihirapan si Mr. Fletcher na kumita ng malaking pera. Elaine, sabihin mo na anong mga leads ang meron ka. Gusto kong hingin ng pabor si Ginoong Fletcher. Kapag natapos na ito, babayaran ko kayo ng 2 milyon para sa tulong ninyo. 2 milyon? Para makapag-isa na ako sa isang mansion at mabuhay na parang mayamang babae? Ano ba yan binibining Sutton? Hindi ako gumagawa ng anumang illegal. Bobo ka ba? Sa panahon ngayon, anong pera ang talagang malinis? Basta't hindi tayo mahuli. Honey, mali ka. Ang pagsunod sa batas ang pinakabasehan. Talagang maglalakas loob kang sabihing mali ako? Tingnan mo yung nagmamataas ka. Tracy, Ginoong Fletcher, nagkakamali kayong dalawa. Sinasabi kong ito ay ganap na legal at hindi naman mahirap para sa inyong gawin. Elaine, tama na yung pagpapaikot-ikot mo. Sabihin mo na lang, ano ba ang kailangan mong tulong namin? May naiwang testamento ang lolo ko. Kailangan kong magpakasal para maging karapat-dapat na mamanahin ng buo ang kanyang 10 bilyong dolyar na ari-arian. 10 bilyong dolyar na ari-arian? Elaine, mayaman pala ang pamilya mo. Pero kung hindi ako magpakasal, hindi ko ito mamanahin. Magkakaroon lang ako ng buwanang allowance. Ganun ba? Kaya pala ngayon, inimbita mo kami ni David dito para magkape, para mag-set up kami sa'yo? Mahirap yan. Mga ordinaryong tao lang kami. Sino ba ang karapat-dapat para kay binibining Sutton? Kabaligtaran. Sa tingin ko ay perpekto si Ginong Fletcher. Elaine, hindi ka nagbibiro sa akin, 'di ba? Asawa ko si David. Alam ko, ang ibig kong sabihin, maghiwalay muna kayo tapos kukuha kami ng marriage certificate ni Ginong Fletcher. Kapag naayos na ang lahat, maaari na kayong magpakasal ulit. Pero bakit kailangang gawing masalimuot? Bakit hindi na lang humanap ng taong single? Tama, Elaine. Bata ka, maganda at mayaman. Kahit anong klaseng lalaki ay madali para sa'yo na pakasalan. Bakit kailangan mong piliin itong basurang to? Para saan? May malakas akong pag-ayaw sa mga lalaki. Ayaw ko ng totoong pag-aasawa. Gusto ko lang ng pag-aasawa sa pangalan lang. Maganda ang ugali ni Ginoong Fletcher. Talagang hindi siya maghahabol sa yaman ng pamilya ko. Totoo, matino si David. Ayos, maghihiwalay lang tapos peking kasal. 'Di ba? Sama ako. Hindi ako sang-ayon. David, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kung sa palagay ni Mr. Fletcher ay hindi sapat ang gantimpala, pwede natin itong pag-usapan pa. Oo, pag-usapan natin. Huwag sandali. Ang ibig kong sabihin, magkakaibigan tayong lahat. Hindi namin kailangan ng pera. David, halika rito. Ay. David, nawawala na ba sa isip mo? Akala ko naman naging matalino ka na at makikipagtawaran ka sa kanya. Nagpapanggap ka bang pilantropo ngayon? Hindi ba't mabuting kaibigan mo si Miss Sutton? Bakit mo siya hihingan ng pera? Tumahimik ka nga. Negosyo ang negosyo kahit pa sa magkapatid. Lalo na't may 10 bilyong dolyar na mana ang nakataya. Ang 2 milyon ay parang barya lang. Sa totoo lang, sa tingin ko masyado siyang kuripot. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng magsalita. Ako ang masusunod dito. Elaine? Ang ibig sabihin ni David, dahil magkakaibigan tayo, hindi na natin kailangang kunin ng pera. Pero gaya ng nakikita mo, matagal na kaming nagmamahalan. Hindi mapupunit ang samahan namin. Umaasa kaming magsasama hanggang pagtanda. Pero, ang magpaanol sa gitna ng daan, ay hindi naman magandang swerte. Pwede kong dagdagan. Magkano? Bibigyan ko kayo ng 1 milyon na deposito. Kapag natapos na, magta-transfer ako ng dagdag na 2 milyon, nakahanda na ang kasunduan sa aking VO. Walang problema, may kakilala ako sa bureau. Mabilis ang proseso. Bukas meron na tayong mga papeles. Sisiguraduhin kong maayos na maaayos ang lahat para sa iyo.
Elaine, bilisan mo. Talagang nakakatulong ang may koneksyon. Ang bilis nating nakakuha ng papeles. Hiwalay na kami ni David. Pwede na kayong magpakasal ngayon. Sige, Mr. Fletcher, tara, kumuha tayo ng marriage certificate. Anong nangyayari? May nagpaanal lang talaga at magpapakasal agad? Yun ba ang punto? Tingnan mo, ang saya-saya ng ngiti ng dating asawa. Para siyang nanalo ng 5 milyon. Nababaliw na ba ang mundo? Ang masasabi ko lang, may sira ang lalaking iyon. Siya ang dapat tularan ng lahat. Elaine, mahal, maligayang bati sa inyong pag-iisang dibdib. Honey, tigilan mo nga ang biro. Anong ibig mong sabihin, Biro? Ito ang unang pagkakataon na ikinasal si Elaine. Kailangan kong magbigay ng pagbati. Salamat, Tracy. Walang anuman. Ngayon, mas malapit na tayo kaysa dati. Well, tapos na ngayon. Yung 2 milyon. Tracy, hindi ba nakasulat sa kasunduan? Magkakabisa lang ang deal kapag nakuha ko na ang mana. Hindi mo ba sinabi na makukuha mo na ang mana pagkatapos makuha ang marriage certificate? Tama. Hindi ba't ang pagkakaroon ng marriage certificate ay nangangahulugang makukuha mo na ang mana? Hindi nyo ba binasa ng mabuti ang kasunduan? Ano? Hindi ba ikaw ang magbabayad? Hindi mo naman kami lolokohin. Eksakto. Magkakaibigan tayong lahat. Hindi namin tiningnan ng mabuti. Kahit papaano, hindi ba pareho lang ang pagkakaroon ng marriage certificate sa pagpapakasal? Hindi ganon kadali ang pagmamana ng multi-billion dollar na estate. Masyadong mahigpit si Steward Raymond, hindi siya madaling lokohin. Ano ang gagawin natin ngayon? Tumira ka sa akin. Magkasamang titira? Hindi naman tama yon, di ba? Elaine, anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkamali ng akala. Si Mr. Fletcher ay magpapanggap bilang aking asawa sa loob ng ilang panahon. Sa panahong iyon, haharapin natin ang ilang mga pagsubok. Anong klasing mga pagsubok? Well, isipin mo. Ang isang napakalaking mana ay may professional na notary supervision team. Si Raymond ang namamahala. Hindi ganun kadali na marriage certificate lang para maloko sila. Ganun ba? Sa pamamagitan ng pagsasama, ibig mong sabihin magpapanggap si David kasama mo? Tama, hindi tayo pwedeng mahuli. Kailangan pa nga nating magpakasal hanggang sa makuha ko na ang mana. Hindi ba matagal yon? Depende yon sa acting skills ni Ginong Fletcher. Narinig ko na nag-major ka sa directing sa college at nag-minor sa acting. Oo, tama. Siya ay napaka-professional. Ang problema masyadong matagal. Hindi rin tama na kami ni Tracy ay hiwalay. Siguro dapat kanselahin na lang natin ito. Kansalahin? Di mawawalan ng bisa ang kasunduang ito. At ang pera, Anong ibig mong sabihin kanselahin? Pagsasama lang naman yon ng ilang panahon. David, makipagtulungan ka na lang. Pero Pero hindi mo naman iniisip na si Elaine ay may gusto talaga sa'yo, di ba? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Anong pwedeng gusto niya sa'yo? hindi yon ang ibig kong sabihin. huwag kang mag-alala, Ginong Fletcher. Basta't magtulungan tayo ng maayos, matatapos natin to sa loob ng 1 buwan. Sana'y magkatotoo ang lahat ng gusto ni Binibining Sutton. Kailangan na nating baguhin ang pagtawagan natin. Pagkatapos ng lahat, tayo ngayon ay mag-asawa na sa batas. Tama, kailangan mong tawaging si Elaine mahal. At ako naman ay dating asawa na. Tatawagin na lang kitang Elaine. Hindi ko kayang sabihing mahal. Sige, mahal, uwi na tayo. Mga bagong kasal, sakay na kayo sa kotse. Binibining Sutton. Ano ang dapat mong tawag sa akin? Elaine. Hindi naman iie. Elaine. Elaine ang tawag. Tama. Ang laki ng bahay mo. Si Tracy. Gusto ring tumira sa ganyang klaseng luxury apartment. Kung gusto mo, pwedeng ibigay sa'yo. Pero, esposo mo na ako ngayon. Hindi maganda na laging naiisip ang ex mo. Mahilig ka talagang magbiro. Monster ba ako? Bakit ang kaba mo? Nagpapawis ka na nga. Ako na lang ang gagawa.
Nasaan yung steward na sinasabi mo? Nakatira si Raymond sa manor. Mas gusto ko ang mas maliit na lugar, kaya kadalasan, dito ako tumitigil. Eh bakit mo ako dinala dito ngayong gabi? Kailangan nating mag-ensayo ng maaga. Mag-ensayo? Ano ang i-ensayo? Ang pagiging malapit sa isa't isa, napaka-unprofessional mo. Maliban na lang kung bulag si Steward Raymond, makikita niya kaagad ang totoo. Malalaman niyang hindi ikaw ang esposo ko. Pero wala naman dito ang steward. Nag-aral ka ng pag-arte. Dapat alam mo na, para mukhang natural, kailangan mong mag-character muna bago mag-eksena. Kung hindi, kung bigla ka na lang lalabas sa harap ng mga camera, marami kang pagkakamali. Oo, tama nga. Kaya ano ang kailangan nating pag-practicean? Practicein lahat ng ginagawa ng magkasintahan. Halimbawa, buhatin mo ako papunta sa kwarto. Buto, parang mali ito. Yanong Fletcher. Kalimutan mo na kung ayaw mong makipagtulungan. Isang kahabag-habag na kaluluwa lang ako na may syndrome ng pagkamuhi sa mga lalaki. Kalimutan mo na ang pagmamana ng ari-arian. Nakatadhana akong mag-isa habang buhay. Makikipagtulungan ako. Ang pagbalik sa aking salita ay kahiya-hiya. Alam ko na. Ikaw ay isang matapat na lalaki. Mabilis kang nagbago ng tono. Siyempre naman, bilisan mo at ihatid mo ako sa kwarto. Sige. Teka, anong asawa ang nagbubuhat ng kanyang asawa na parang nakalutang ang mga kamay? Akala mo ba bulag ang tagapangasiwa? Pero masyadong nakakasagabal ito. Wala akong problema dyan. Sige lang, gawin mo na. Pagkatapos ng lahat yon ay para tulungan ako. Ayos. Wow. Payat ba ang bewang ko? Oh. Ako. Linya ba ito? Ginong Fletcher, gusto ko lang na mag-relax ka ng kaunti. Masyado kang tense. Subukan nating muli. Say, ayos. Cut! Nagkamali na naman ako. Sino ang nagbubuhat ng kanilang asawa na parang nagliligtas ng mga kaluluwa? Ito ba si Pahay na nagbubuhat kay Green Snake? Susubukan ko uli. Ay, sandali. Magsimula tayong mag-ensayo sa mga mata. Ang mga mata ang pinakamadaling magtaksil sa'yo. Ang mga bagong kasal dapat may mga mata na puno ng pag-ibig. Ay nako. May itsura ka ng galit na Vagra. Seryoso ka bang sinusubukan mong pasukuin ako ang maliit na demonyo? Masyadong mahirap ito. Dahil ba, hindi ako maganda sapat kaya hindi ko maakit ang iyong malalim na tingin? Hindi, ang ganda-ganda mo. Limitado lang ang aking pag-arte. Maganda ba ako o si Tracy ang maganda? Maganda kayong dalawa. Hindi sapat ang tamis. Mawawala mo ako sa ganito. Pero si Tracy ang asawa ko. Kami lang ay... Ginoong Fletcher, ang cute-cute mo pa rin. Kung hindi ka makahanap ng pakiramdam agad, edi, Ginoong Fletcher, gusto mo bang hawakan ako ng ganito? Buong gabi? Gets ko. Kaya ito pala ang maliit mong pakana. Ginoong Fletcher, na ngayon dapat ikinagagalak mo ito. Isa pang ulit. Medyo gets ko talaga. Ay, mas maganda na yan. Isa pang ulit, hanggat hindi ako nagsasabing cut, hindi ka dapat huminto. Imulat mo ang iyong mga mata. Miss Sutton, nakalimutan mo bang sabihin cut? Ay, hindi ka lang sapat na nasa character. Kapag ang isang magkasintahan ay lubos na umiibig, hindi ba dapat sila maghalikan? Nagsasanay lang tayo. Hindi ko maaring samantalahin ka. Wala akong problema. Anyway, ulitin natin. Hindi ko sinabing hindi ka pwedeng tumigil hanggat hindi ko sinasabing cut. Well, hindi ba nangako ka sa akin na ibibigay mo ang lahat? Kung ganyan ka, sigurado ka bang matutulungan mo akong pumasa? Sige, ulitin natin.
Ay, like na ang asawa mo. Saan ako magtatago? Ako, hahaha, hindi Mr. Fletcher, sinusubukan mo ba akong patayin sa katatawa para mamana mo ang utang ko sa credit card? Kung may asawa ako, bakit ko pa kailanganin ka? Sino kaya yon? Malamang si Steward Raymond, ang buong mansyon ay nasa ilalim ng kanyang pagmamatsyag. Malamang alam niya na may dinala akong lalaki sa bahay. Ang steward? Hindi pa tayo tapos mag-ensayo. Alam mo namang hindi ka rin handa, bakit hindi ka pa mas nagsikap kanina? Hindi ba't dahil naubusan tayo ng oras? Ano ang gagawin natin? Gawin na lang natin ang kaya natin. Oh, Bubuksan ko na ang pinto, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Tracy, anong ginagawa mo rito? honey, bakit ka nandito? Sino ang akala mo? Akala namin ang dating steward ko ang biglang bumisita. Oh, ang steward mo ba ay talagang tuso? Napaka-capable niya, veterano siya, at tinulungan din niya ang lolo ko na pamahalaan ang korporasyon. Hindi siya madaling lokohin. Kaya pala, Honey, bakit hindi ka nagsabi bago ka pumunta rito? Kakatapos lang nating maghapunan, hindi ba't naghiwalay lang tayo? Ganun ba? Sabi ni Tracy, wala siyang pakialam, pero sa totoo lang, natatakot siyang may balak ako kay Mr. Fletcher. Tama ba? hindi yun, ako lang, matagal ko nang iniisip ito at pakiramdam ko baka dapat tumulong din ako sa pag-arte. Tingnan mo, ang oversight committee na yon or kung ano man, at ang matandang steward na yon, tiyak na malalaman nila tungkol sa kasaysayan ng pag-aasawa ni David. Kaya kung ako, ang dating asawa, ay ganap na mawawala, hindi ba't magmumukhang peke yon? Oo, hindi ba't napagkasunduan natin dati? Kahit saan tayo magkita, ang papel mo ay ang dating asawa. Ang ibigin kong sabihin ay, kung kailangan na maaari rin akong magpasimula ng drama. Maganda naman ang pag-arte ko. Ang kaso lang, mas magiging mahal ito ng kaunti. Mahal, lumalampas ka na. Kausap ko si Elaine, wala kang pakialam. Nakaset na ang usapan, hindi ka pwedeng gumanyan. Paano naman ako? Kung hindi ka sana ganoon kabigo at hindi makagawa ng tunay na pera, gagawin ko ba ito? Bukod pa riyan, kung magtagumpay ito at magmana si Elaine ng bilyon-bilyon, ano ang masama kung kumuha tayo ng mas malaking bahagi? Ikaw talaga. Paano naman ako? Hindi ba't may katuturan ng sinasabi ko? Mukhang ikaw lang ang tumutulong pero hindi ba't tumutulong din ako? Ikaw. Elaine, wag mo nang intindihin si Tracy. David, ngayong nakuha mo na ang mga divorce papers, akala mo kung sino ka na? Ikaw! Tama na. Tracy, naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sige, dagdag na 2 milyon kapag tapos na. Alam kong mapagbigay ka. Ang maliit na halagang ito para sa iyo ay parang barya lang. Ilang milyon ay barya lang. Mahal, nandito tayo para tumulong, hindi para magbenta. Pagbenta, hahaha. Magkano kaya ang halaga mo kung ibebenta kita? Kung hindi ako ganoon kalapit kay Elaine, ang oportunidad na ganito hindi kailanman mapupunta sa isang kahabag-habag na tulad mo. Ikaw! Hindi na kailangang magtalo pa. At gano'n na lang, naayos na. Basta't maayos ang lahat. Pero dagdagan natin ng supplemental agreement. Ang pag-urong ng ganito ay sisirain ang ating relasyon. Sige, gawin mo ang draft at pipirmahan ko. Sige, tapusin na ang usapan. Tracy, mas mabuting gampanan mo ng maayos ang papel mo. Huwag mong sirain. Huwag kang mag-alala, gagampanan ko ng maayos ang papel ko. Titiyakin ko ring makikipagtulungan si David. Napakagaling umarte ni Ginong Fletcher. Napaka-professional. Napakaganda ng ensayo kanina. Tama ba, Ginong Fletcher? Sige, ayos na. Hindi na kita iistorbo. Mag-ensayo kayong mabuti. Makinig ka, David. Kapag nagkamali ka dito, hindi ka na pwedeng umuwi. Let's go. Binibining Sutton, pasensya na. Hindi naman ganyan si Tracy dati. Kasalanan ko lang, wala akong silbi. Hindi pa ako nakapagtabi ng malaking pera. Sino ba ang ayaw ng pera? Pero yung ginagawa niya, nakakasakit talaga ng damdamin. Pasensya na. Kung talagang humihingi ka ng tawad, ibuhos mo ang lahat sa papel na ito. Gawin mong totoo ang dating. Sige, sabihin mo kung paano tayo magtutulungan at gagawin ko. Ibubuhos ko ang lahat. E di mag-ensayo tayo ng eksena sa kwarto. Sa tingin ko, hindi na kailangan yon. Naensayo na natin ang pagtitig, pagyakap at paghalik. Ang natitira na lang ay ang eksena sa kwarto. Anong mag-asawa ang hindi naghihigaan? Kapag isinama kita pabalik, tiyak na sa manor tayo titira. Lahat ng iyon ay nasa ilalim ng pagmamasid ni Steward Raymond. Gayun pa man, kapag isinara na ang pinto, walang makakakita ng anuman. At hulaan mo, sa palagay mo ba si Steward Raymond ay maglalagay ng mga camera sa ating kwarto? Ganon ba siya kabastos? Hindi siya creep. Seryoso lang siya sa pagpapatupad ng testamento ni Lolo. Sundin niya ang mga detalye ng testamento ng eksakto. Kahit na gawin nating mukhang totoo, manonood pa rin siya.
Teka, gusto mo bang gawin itong totoo? Ang ibig kong sabihin kung sakali. Huwag kang mag-alala, alam niya ang privacy. Ang matandang tagapangasiwa ay may konting delikadeza. Pero, basta tayo ay makakapag-consummate ng kasal, magiging panatag na siya. Nako, ang hirap nito. Tumigil ka sa pagsasalita. Ngayon, dalhin mo ako sa kwarto. Ngayon? Nagsasayang ka ng oras. Kung iyon ang matandang tagapangasiwa kanina, nabuking na tayo. May kakaiba kay David ngayon. Naglakas loob siyang sumagot sa akin. Baka kaya? Hindi, kailangan kong bumalik at tingnan. Kailangan ba talaga ito? Kung itatanong mo yan sa manor, babagsak tayo. Bilisan mo. Teka, sino ang natutulog ng hindi naguhubad ng pantalon? Hindi man lang isinara ang pinto. Nasaan sila? Ginong Fletcher, may tinik ba ako? Anong ibig mong sabihin? Ang puwang sa gitna ay kasya pa ang isang buong baboy. Eh di lalapit ako. Lapit pa! Lalo pang lumapit. Ginoong Fletcher, nakaupo ka sa buhok ko. Nakalimutan mo ang kasunduan. Ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Pasensya na. Ang elective mo ba sa kolehiyo ay talagang pag-arte? Ang nervyos mo, yelo ang kamay mo. Hindi itinuturo ang ganitong klaseng pag-arte sa kolehiyo. Kailangan mo talagang mag-practice. Malamang mahuhuli ka kung ganito pa rin. Kailangan mong panatilihin ang pagiging malapit. Anong mag-asawa ang natutulog ng ganon kalayo? Ganito ba kayo ni Tracy? Ganon kami. Kapag nagagalit siya sa akin, madalas hindi niya ako pinapasok sa kama. Mali iyon sa kanya. Kahit pa paano hindi ko gagawin yon. Talagang bibigyan kita ng pagkakataon. Anong klaseng pagkakataon? Kapag nag-aarte ako at yayakapin mo ako mula sa likod para halikan ako. Ang pagkakataong humingi ng tawad. Parang maganda yan, ah. Siyempre, ang pag-aasawa ay isang malalim na ugnayan. Nagkakabati ang mag-asawa sa kama. Ang pagtulog ng magkasama ang pinakamabisang lunas sa away ng mag-asawa. Sayang, hindi ganon ang pananaw ni Tracy. Nagtataka ako, hindi ka pa naman ikinasal. Paano mo nalaman ang lahat ng karunungan tungkol sa pag-aasawa? Hindi man ako kasal pero nakita ko na ang sapat para malaman. Ay teka, hayaan mo akong mag-direct ng isang eksena. Anong klaseng eksena? Magpapanggap akong galit at susubukan mong makipagbati sa akin. Sige, susubukan ko. Heto na. Galit na galit ako ngayon. Ayaw kitang kausapin. Subukan ko. Elaine, pasensya na. Patawarin mo ako. Para saan ka humihingi ng tawad? Humihingi ako ng tawad para sa... Para saan ba ako humihingi ng tawad? Walang backstory?
Mali ka dahil hindi mo ako niyakap at hindi mo ako hinalikan. Para sa mga bagay na ganito, hindi ba dapat pag-usapan lang natin? Hindi mo ginagamit ang logic sa bahay, lalo na sa mga babae. Kapag sila'y galit, wala nang saysayang logic, kailangan mong ipakita ang pagmamahal. Gets mo? Subukan natin ulit, Mr. Actor. Nandito siguro si Tracy. Anong kinakatakot mo? Wala pa namang nangyayari talaga. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magkamali ng akala. Ano ba ang kinakatakot mo? Hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Ako. Sandali lang. Siya hindi pa nga ako tapos magsuot ng pantalon. Miss Sutton. Raymond, anong ginagawa mo rito? Miss Sutton, dumaan lang ako para tingnan ka. Miss Sutton, ito ba ang nobyong nakilala mo? Oh, David Fletcher ang pangalan niya. Kumusta, Raymond? Mukha kang disente at edukadong lalaki. Sana naman hindi ka kung sinong manyakis. Raymond, huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Natutuwa akong masaya ka, Miss Sutton, subalit kailangan mong maging alerto. Naiintindihan ko, Raymond. Talagang napakagaling niya. Mabait at disente. Matapat at prinsipyo. Napakaasahan. Bihira para sa iyo na magkaroon ng ganyang mataas na papuri para sa kahit sinong lalaki. Kung ganun nga ang totoo, napakagandang balita yan. Kung gayon, Raymond, maaari na ba akong magsimula ng proseso para ilipat ang mana na ngayon? Hindi. Bakit hindi? Hindi mo ba sinabi na kapag nawala na ang galit ko sa mga lalaki at nakakita ako ng lalaki, Paano mo malalaman kung hindi mo lang sinusubukang makuha ang mana? Sa pamamagitan ng paghahanap ng madaling lalaki para lokohin ako? Teka, nahuli na ba ako? Raymond, kung gusto kitang lokohin, nagawa ko na yan noon pa. Bakit ngayon pa? Maaring totoo yan, pero kailangan ko pa rin siyasatin siya para sa iyo. Binata, Opo? naintindihan mo, di ba? Raymond, paano mo ba talaga balak siya sa atin siya? Hanap tayo ng lugar para magkape. Alamin ko muna ang background mo. Tapos, tingnan natin kung gaano kahusay magkakilala kayong dalawa. Gusto ko talagang malaman kung paano kayo ni Miss Sutton. Sandali, Raymond, anong gusto mong gawin? Hindi. Ito ang huling habilin ng master. Hindi kita hahayaan magpakasal sa maling tao. Ako lang. Ay, Raymond, tingnan mo kung anong oras na. Maghahanda na sana kami para matulog. Ang gulo-gulo mo at lubusan mong sinira ang mood. Sige. Kasalanan ko lahat. Kailangan mong humingi ng tawad sa altar ng lolo ko. Baka nga, nasa kabaong siya ngayon, minumura ka. Kung mas late ka pa dumating, buntis na ako ngayon. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Pasensya na, Miss Sutton. Bakit hindi ka umaalis? Tama. Kilalanin ko na lang siya sa susunod. Bukas ay, hindi sa isang araw, dadalhin ko siya para makipagkita sa'yo. Sige, maghahanda na ako. Ang unang pagdalaw ng manugang na lalaki. Para sa pamilyang Sutton ay isang malaking okasyon. Sige. Aalis na ako. Umalis na nga ako, Ingat, Raymond. Kinilabutan ako. Mas nakakakaba pa ito kaysa nung nakilala ko ang biyenan ko. Buti na lang. Madaling makaisip, kung hindi, siguradong nahuli ka. Hindi yan ang punto. Punto yan. Tiyak na magtatanong siya. Kilala mo ba siya? Alam mo ba ang nakaraan ko? Alam mo ba kung bakit ako may androphobia? Naalala mo ba nung tayo? Allen? Kahit ano pa, hindi ka pa handa. Talagang hindi mo kayang harapin ang halimaw na si Raymond. Tama. Pagod na ako. Skip na lang natin ang rehearsal ngayon. Maligo ka na at matulog. Ako, saan ako matutulog? Ano sa tingin mo? Sa wakas, nakatulog na. Ang gulo ng tulog mo. Ano bang nangyari sa'yo?
Ang paghingi mo ng tulong sa akin ay dahil lang ba talagang sa tingin mo ay lehitimo ako? Andropobiya, ang pakikisalamuha at pakikipagkapwa sa mga lalaki ay nagdudulot ng matinding takot at pagkabalisa, maging pag-ayaw. Pero parang ikaw ay hindi naman ako inaayawan. Ano to? Bakit may dugo sa student ID na ito? Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Hindi. Honey, lasing na lasing ka na? Ay, honey. Bakit ang dami mong ininom ngayon? Masaya ako ngayon. Ano ba ang nagpasaya sa'yo? Magkakapera na ako. Mula ngayon, magiging sugar mommy na ako. Honey, magkano naman ang kinita mo ngayon? 100K? 1,000,000. 1,000,000? Honey, paano ka nakakuha ng ganoong kalaki? Mula ngayon, makakakuha ako. Marami pa akong milyon na makukuha. Oh, honey, kaya pala nagbukas ka ng ilang bote ng EXO ngayon. Magbubukas ka na ba ng 5-star hotel? Honey, dahil kumita ka na, huwag mo akong kalilimutan. Siyempre naman, gwapo kung maglilingkod ka ng maayos sa akin. Hindi kita bibiguin. Honey, ako na ang bahala. Gising ka na. Kumain ka ng almusal. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Wala masyado sa ref. Tiis-tiis muna ngayon. Titingnan ko kung ano ang gusto mo, tapos ako na ang bibili. Anyway, Gantimpala para sa'yo, ang galing mong asawa. sige. Sayang naman si Tracy hindi marunong mag-appreciate sa'yo. Nag-a-appreciate naman siya sa akin. Sadyang mabait lang siya. Talaga, Mr. Fletcher, sa tingin mo ba masaya ang pagsasama ninyo? Okay naman, minsan nag-aaway kami pero normal lang iyon. Pero Ano? parang hindi ka niya naiintindihan at minamaliit ka niya. Hindi ganyan dapat ang mag-asawang nagmamahalan. Mahirap ang buhay. Mahirap din ang pagsasama. Hindi ko siya sinisisi kung minamaliit niya ako. Kasalanan ko kung bakit hindi ako kumikita ng malaki. Dapat hindi nabibihag ng pera ang pag-ibig. Bukod pa riyan, may mga mag-asawa na mas maliit pa ang kita pero nagtutulungan. Kung ang ibig kong sabihin kung si Tracy ay magtaksil sa iyo, mahal mo pa rin ba siya? Ano? Nagdadalawang isip ka talaga? Ganon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Hindi? Bakit mo bigla na itanong yan? Dahil nagpapanggap tayong mag-asawa, dapat ba nating maintindihan ang pananaw ng bawat isa tungkol dito? Kung asawa ko ang taksil sa akin at naglakas loob siyang magtaksil, talagang iiwan ko siya. Ganon din ako. Ang tamis ng gatas. Oh? Wala akong nilagay na asukal. Siguro dahil ikaw ang gumawa. Ano ang plano natin sa susunod? Mag-practice pa tayo. Hindi tayo pwedeng mahuli. Welcome home, Miss Sutton. Maligayang pagdating po. Miss Sutton, Raymond, bakit ang daming tao? unang beses mo kasing dinala ang asawa mo dito. Dapat natin siyang igalang. Natatakot ang asawa ko. Oh? Natatakot ka ba? Buti na lang, titulo lang ito. Young Master, hindi ba kayo kumuha ng marriage certificate kasama ang ating senyorita? Ha? Raymond, ang boring mo talaga. Magugulat ka sana. Mas nakakagulat ito, miss. Malaking bagay ang pagkuha ng marriage certificate. Ni hindi mo man lang ako kinonsulta. Gusto kong diretsahan na para tumigil ka sa pagsasabing, niloloko kita.
Ngayong may marriage certificate na tayo, hindi na ito panloloko, di ba? Pero napakabilis naman nito. Sikat na sikat ang quick marriages ngayon. Mas mabuti kaysa habulin mo ako para magpakasal. Miss, seryosong bagay ang pag-aasawa. Ang lalaki natatakot sa maling profession, ang babae natatakot sa maling asawa. Kapag napunta ka sa maling lalaki, ang buong buhay mo ay magiging miserable. Hindi ako mapupunta sa maling lalaki. Ang asawa ko ay magiging mabuti sa akin magpakailanman, di ba? Oh, Mabi, sana nga. Ay, ang daldal mo talaga. Ano ba ang problema? Huwag mong sabihin na kailangan ng test ang mana, pati ba ang pag-uwi? Hindi naman, Miss Young Master. Sige, pasok na kayo. May mga panauhin tayong importante ngayon. Lahat bilisan ninyo. opo, Ginoo. Miss. Raymond, umupo ka rin. Hindi, isa lang akong utusan. Kapag nandito ang mga amo, hindi ako umuupo. Yan ang tamang pag-uugali sa bahay. Hindi. Ay, hayaan mo na siya. Maliban kay Lolo, walang makakapagpabago sa isip niya. Tikman mo itong mga cherries, masarap. Ay, oo nga pala Raymond, hindi ba sabi mo susuriin mo siya? Dinala ko na siya. Paano mo siya susuriin? Young Master, maaari bang magtanong ako ng ilang bagay? Baka medyo masakit. Raymond, kung masakit, huwag mo nang itanong. Ayos lang. Hayaan mong magtanong si Raymond. Wala akong itinatago. Mabut. Napaka-responsable. Sabihin mo sa akin, Young Master, bakit mo diniyosyo ang asawa mo at agad-agad pinakasalan ang senyorita namin? Bakit? Raymond, talaga namang matapang ka. Mangyaring magsabi ng totoo, Mr. Fletcher. Dahil sa pera. Ano? Ay, hindi ba tapat ka? Anong ginagawa mo? Ginoong Fletcher, talagang tapat ka. Ang manugang ng pamilyang Sutton ay hindi pwedeng maging isang sakim na tao. Ginoong Fletcher, hiwalayan si Binibining Sutton. Ha? Hiwalay ng ganun lang. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, Ginoong Fletcher. Maaari akong tumawag para bayaran ka. 5 milyon para sa emotional na trauma. 5 milyon? Tama, hiwalayan si Binibining Sutton at bibigyan kita ng 5 milyon agad. Maaari kang magkaroon ng kahit anong babae na gusto mong pakasalan. Maraming isda sa dagat. Ay, hindi. Tama ang hula ng steward. Tapos na ang lahat ngayon. Raymond, sa palagay ko, may mali kang naiintindihan. Hiniwalayan ko ang aking dating asawa dahil sa pera, pero ang pakikipag-asawa kay Elaine ay hindi tungkol sa pera, Eh bakit? dahil sa pag-ibig. Mahal ko si Elaine. Dahil sa pag-ibig. Raymond, narinig mo ba yon? Kami lang ay nagpakasal dahil sa pag-ibig. Sige. Kaya hayaan mong magtanong ako ng isang matapang na tanong. Anong klaseng pera ang nagpahiwalay sa iyo sa asawa mong kasama ng 7 taon? Talagang matapang ka nga. Binibining Sutton, kung gusto mong magpatuloy sa proseso, pakiusap, tumigil ka sa pagbibiro. Hayaan si Ginoong Fletcher na sumagot ng seryoso. Sige. Ang isang mahirap na mag-asawa ay nahihirapan sa lahat. 7 taon ng pag-aasawa at walang anak. Ang pait sa pagitan ay hindi maipapaliwanag sa ilang salita lang. Yan ay talagang may tugma. Bakit hindi ka magbigay ng halimbawa? Kailangan kong mag-ipon ng pera para sa paggamot ng aking lola. Ang aking dating asawa ay patuloy na pinapakarga ang aking card. Sinabi pa niya na pag-iisipan namin si Lola mamaya. Sinabi niya kung mamatay si Lola, edi hindi na natin kailangang magbayad para sa paggamot. Ano? Bakit ka mananatili sa isang babaeng ganon? Kaya kami ay naghiwalay. Kailangan kong aminin, ako ay walang kwenta. Hindi. Ang ilang tao ay talagang hindi nasisiyahan. Eksakto. Ikaw at ang ganoong klaseng babae ay hindi dapat naging magkasama. Oo, pero sa kabilang banda, ikaw ay nagpakasal kay Binibining Sutton. Maaari bang naniloko mo ang iyong dating asawa kasama si Binibining Sutton? Ay, hindi. Kaya curious ako, anong lohika ang nagdala sa inyong dalawa na magpakasal ng napakabilis? Sige, aminin ko. May kinalaman ito sa pera. Ha? Hindi, mahal. Bakit ba pinag-uusapan mo na naman ng pera? Alam mo namang mabuti. Miss, ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Lalo na ang pag-aasawa mo. Malaki ang implikasyon nito. Hayaan mong magsalita si Mr. Fletcher. Dahil nag-away kami ng dati kong asawa. Sabi niya, ako raw ang pinakawalang kwentang lalaki sa mundo. Lahat ng mga insultong yon ang nagtulak sa akin na tapusin na ang lahat. Si Elaine ang gumamit ng pera para iligtas ang dignidad ko. Dahil lang doon, pinili mong pakasalan si Miss Sutton? Hindi. Ang ginawa ni Elaine sa likod ng mga eksena ang nagpaisip sa akin na kahit sabihin ng dati kong asawa na walang kwenta ako, may isang tao na tahimik na nagmamalasakit sa akin. At sumusuporta sa akin. Alam mo ang lahat? Alam ko. Ano ang ginawa ni Miss para sa'yo? Salamat, Elaine. Springbridge Media ang kumpanya mo, di ba?
Ha? Kailan mo nalaman? Hindi man ako ang pinakamatalino, pero kaya ko namang magsaliksik. Sa mga script na yon na sinulat ko, kung hindi ka nag-intervene, wala talagang kukuha. Huwag kang mag-isip ng ganun. Maganda naman talaga ang mga script na sinulat mo. Ang mga proyekto sa kumpanya ay kumita lahat. Well, totoo naman. Binigyan ko nga ng kaunting tulong ang unang script, pero ang mga script pagkatapos noon ay magaganda na. At talagang naaprubahan ni Chief Editor Hayes ang mga iyon. Kaya napakatalino mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Salamat. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang asawa kong trainee. Ang pagtulong sa'yo ay parang pagtulong sa sarili ko. Raymond, ang pagkahulog ko kay Elaine ay talagang may kinalaman sa pera. Pero ang pakikipag-asawa ko kay Elaine ay hindi dahil sa pera. Raymond, tigilan mo na ang pagsubok sa amin. Bukod pa riyan, pumirma ako ng prenuptial agreement. Kaya ang mana na matatanggap ko ay magiging ari-arian ko rin bago ang kasal. Dagdag pa, tungkol naman sa asawa ko, nagsimula ito sa kanyang pagkatao at nananatili ako dahil sa kanyang pagkatao. Miss, kayo nga ba ay talagang walang relasyon? Wala. Talaga namang mukha yon sa paningin ko. Raymond, Opo, miss. hindi ako magiging kabit kailanman. At matagal ko nang hinangaan ang kanyang talento. Akala ko ang kanyang talento ay hindi dapat masayang. Tungkol naman sa kanya, siya ay isang tunay na unggoy. Alam niya na tinulungan ko siya sa likod ng mga eksena sa maraming bagay. Ngayon pa lang siya nagpasalamat, lalo na ang pagluloko. Akala ko tinutulungan mo lang ako dahil kay Tracy. Ginawa ko yun dahil sa'yo, okay? Sige. Mabuti, binabati ko kayong dalawa. Pumasa kayo sa pagsusulit ko. Kaya bari ko na bang mamanahin ang estate ngayon? Hindi. Ano na naman, Raymond? Nakikita mo ba ang kamerang iyon? Pinapanood tayo ng Oversight Committee. Ano? 10 manyakis ang nanonood sa atin. 10 manyakis. Mahal kong Miss Sutton, nagbibiro ka lang. Ang supervision team ay binubuo ng mga eksperto sa emotional psychology at iba pang kaugnay na larangan. Walang mga kakaiba roon. Hindi ba't lahat ng ekspertong yon ay mga kakaiba lang? Ang aking mga nararamdaman ay wala sa kanilang karapatan na pag-aralan. Ito ay aking pribadong buhay. Wala nang ibang paraan, Miss Sutton. Ito ay lahat nakasaad sa kalooban ng master. Ang buong proseso ng pagmamana ay mahigpit na susunod sa bawat assessment. Nakakagalit ito. Sinasabi mo na may nanonood sa amin online? Mr. Fletcher, sa totoo lang, nung gabing iyon dapat ay sinabi ko sa iyo, simula ng kayong dalawa ay ikinasal, isang professional na team ang nagmomonitor sa inyo. Dapat tiyakin nila na ang inyong relasyon ay legal at lehitimo. Kakaiba lang talaga. Sige na nga, gusto kong malaman kung gaano pa katatagal itong supervision na ito. Mahirap sabihin, pwedeng 1 buwan o hanggang 1 taon. Ganun katagal? Mga professional sila, nakatago sila, hindi sila makikialam sa inyong pang-araw-araw na buhay. Miss Sutton, Mr. Fletcher, Steward Raymond, handa na ang hapunan. Maaari na kayong kumain. Hindi ako kakain, wala akong gana. Hoy, hoy, hoy! Ay. Bakit nakatayo ka pa riyan? Gusto mo bang panoorin tayo nila na parang mga unggoy? Tara, mag-candlelight dinner tayo. Raymond, Ayos lang, Miss Sutton. Kayo lang na magsing-irog ang mag-focus sa pagiging mabuti sa isa't isa. Magandang gabi, Miss Sutton at Mr. Fletcher. ₱80 na puntos, ganoon kataas? Hahaha, may katuturan. Ang mga aktor na may mataas na score ay kadalasang napapalalim sa kanilang mga papel. ang bilis. Kasi may pera talaga ako. Kanina, nung nasa Sutton Manor ako, takot na takot ako. Mahal, hindi ko talaga napansin no na natural ka talaga. Cheers. Tigilan mo nga ako, nag-improvise lang ako. Pero ang tapang mo, bakit hindi mo sinunod yung rehearsal? Kinakabahan ako masyado. Kailangan kong mag-improvise at sumabay sa galaw ng steward. Nag-stick lang ako sa mga half-truths. Nung sinabi mong mahal mo ako, totoo ba yun o parte lang ng acting? Ako, mukhang nag-aalangan ka. May nahanap ka bang bagay para sa akin? May asawa ako. Alam ko, ikakasal ka sa akin. Ibig kong sabihin kay Tracy? Hiwalay na kayo. Hindi, Elaine. Umaarte lang ako sa'yo ngayon. Kapag na-inherit mo na yung estate, iiwan kita at pakakasalan ulit si Tracy. Pakakasalan ulit? Mahal, naisip mo na ba ang isang bagay? Ano yon? Pumanaw ang lolo ko, 7 taon na ang nakalilipas. Kung talagang importante sa akin na kontrolin ang mana, bakit hindi ko ginawa itong acting na ito noon pa? Naisip ko rin yon. Baka gusto mong gumawa ng malaking bagay. Hindi. Hindi ako ganun ka-ambisyosa. Wala akong malalaking pangarap. Ang dividends mula sa trust fund ko, bawat taon, ay sapat na para sa buong buhay ko. Eh bakit mo ginagawa ito? Naisip mo na ba?
na hindi pera ang goal ko? Ano? Ikaw. Hahaha. Elaine, anong ibig mong sabihin? Ano, natatakot ka? Siyempre may asawa na ako. Kung wala ka, hindi ka ba matatakot sa akin na may masamang balak? Elaine, alam kong misandrista ka. Huwag mong isipin na ang pagtanggap mo sa akin ay suporta na para sa'yo, hindi yun pag-ibig. Sa totoo lang, Wala kang alam. pasensya na. Okay lang. Nawalan lang ako ng kontrol sa nararamdaman ko. Nakalimutan mo na ang lahat. Anong nakalimutan? Wala. At saka Elaine, ang pagsubok para sa mana ay napakahirap. Nagpanggap lang ako ngayon. Paano kung itigil na lang natin ito? Susuko ka na ngayon, hindi mo ba sinabi? Na wala kang pakialam sa paghawak ng mana? Pumirma ka sa kasunduan. Kahit anong mangyari, kailangan mong gampanan ang papel mo. Pero nag-aalala ako. Tingnan mo, ang ingat-ingat mo. Huwag kang mag-alala. Kung mahal na mahal mo si Tracy, lalayo ako. Mamamatay na lang ako kaysa maging manloloko sa pamilya at sirain ang pagsasama ng iba. Sorry Elaine, pwede ba akong umuwi sandali ngayon? Namimiss mo si Tracy? Medyo. Talagang tapat ka. Pero maraming mata ang nakabantay sa atin. Sigurado ka bang gusto mong umuwi sa kalagitnaan ng gabi? Dahil kakadiborsyo lang namin, marami pa akong aasikasuhin. Makatwirang dahilan yan. Sige, umalis ka na. May isa pa akong eksenang i-direct. Anong eksena? Makipagtulungan ka lang at maging natural. May handa akong regalo para kay Tracy. Siguraduhin mong hindi mo sasabihin sa kanya ng maaga. Ang mga babae gustong-gusto ang sorpresa. Tara, taga. Dagay. Nasaan ang tsinelas ko? Wala akong sapatos na ganyan. Kaninong sapatos ito? Mahal? Asawa ko. Mahal. Hi. Mahal, nagulat ako. Bakit ka umuwi? Mahal, anong problema? Nag-ehersisyo lang ako. Mahal, bakit ngayon ka umuwi? Hindi ba dapat may ginagawa ka kasama si Elaine? Sobrang namiss lang kita. Naglaan ako ng oras para makita ka at bigyan ka ng sorpresa. Kung masisira mo ito, magiging gulat na lang yan, hindi sorpresa. Mahal. Bakit parang kakaiba ka ngayon? Ako, hindi naman. Anong iniisip mo? Ay, ano to? Regalo para sa'yo. Salamat, mahal. Mahal, anong ginagawa mo? Ang tagal na nating hindi nakita. Ano sa palagay mo? Bitawan mo muna ako. Mahal, anong problema? Nandadaya ka ba? Hindi, mahal, ilang araw ka nang wala, na-miss din kita. Pero dapat malinis tayo, maligo ka muna. Sige, kukuha ako ng damit. Hindi na kailangan, ako na ang kukuha. Sige na. Basal, anong sweet mo ni Gayandi? Ikaw ang nagtatrabaho para kumita. Mahirap yun, nararapat lang na alagaan kita. Ito lang ang kaya kong gawin. Matagal na tayong hindi nagkasabay maligo. Sabay tayong maligo ngayon? Ay, ikaw, sige, ihahanda ko lang ang damit at sasabay ako sa'yo. Mauna ka na. Mahal, ihanda mo na ang mainit na tubig at hintayin mo ako. Sige. Ang talino mo, alam mong ipaalis siya para maligo. Siyempre naman, umalis ka na dyan. Ano ba ang nagmamadali? Huwag mong sabihing nagmamadali ka para makapagligo kayong magkasama? Ano bang magagawa ko? Kung mabuko tayo, yung ilang milyon natin ay mawawala na lang bigla. Pero magseselos ako kung gagawin mo yan. Naku, wag na. Umalis ka na. Gets. Anyway, kailangan mong pag-isipan ang proposal ko. Ang pera sa kamay ang mahalaga. Alam ko, hindi ko kailangang sabihin mo sa akin. Sige na. Mahal, bakit wala ka pa rito? Parating na. Ilapag mo ang mga damit, pwede ka nang umalis. Hindi tayo magsasabay maligo? Matagal na tayong mag-asawa, bakit pa kailangan ng ganyan? Sige, hintayin mo na lang ako sa kama. Tapos na ako, ikaw na. Kakatapos ko lang mag-workout, pawis na pawis ako, kaya maliligo ako. Maglinis ka.
David, ang buhay mo ay talagang isang katawa-tawang biro. Mahal. Mal. Bakit ka nagbibihis? Tumawag si Elaine. Nagdududa yung steward. Kita mo? Sa ganitong oras tumakbo ka sa bahay ng ex mo sa kalagitnaan ng gabi. Ano ba yon? Bumalik ka agad, nakasalalay dito ang milyon natin sa kita. Gusto kang makita ni Miss Sutton bukas sa bahay para pag-usapan ng isang bagay. Sige, pupunta ako bukas. Tandaan mong gampanan mo ng maayos ang papel mo. Hindi rin naman masama ang pag-arte mo. Huwag kang mag-alala. Bukas pupuntahan ko siya ng galit na galit. Sasabihin ko pa sa kanya ang lahat ng nasa isip ko. Mahal, pangalawang bote na niya yan. Hindi pa nga siya nakakakain. Mukhang may pinagdadaanan, lalo lang lalala pag ininom mo lang. Sana walang mangyari sa kanya, baka tayo pa ang mapagbintangan. Hindi yan. Ganito na lang. Ano? Mabagal naman ang negosyo ngayon. Samahan ko na lang siya ng konting inuman. Gusto mo lang uminom, di ba? Hindi naman. Naaawa lang ako. Tingnan mo siya, isang lalaking nasa 30 o 40 may pinagdadaanan, walang kasamang uminom. Parang hindi tama. May gusto ka bang sabihin? Kung gusto ko uminom, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang kasama ko, mahal? Kahit mahirap tayo, pero kumpara sa kanya, mas maswerte pa rin tayo. Haha, buti naman alam mo. Sige, sige na. Sige. Huwag kang masyadong magpakalasing. Alam ko, kailangan pa nating magsara mamaya. Sige. Pare, ang lungkot naman mag-isa lang uminom. Samahan na kita. Sige, Walang problema na hindi malalampasan. Tagay. Hoy, hoy. Dahan-dahan lang. Eto, kumain ka muna. Hindi ko ipinagmamayabang pero ang pagkain dito napakasarap. Tikman mo. Kumusta? Dadalhan pa kita ng 2 ulam, libre na. hindi na, okay lang. Sobra-sobra na to, salamat. Ako si Liam, ikaw naman? Ako si David Fletcher. Fletcher. Mukhang bago ka dito, Mr. Fletcher. Hindi taga rito? Taga rito ako. Bahay lang ako palagi. Sa susunod, dapat mas madalas ka nang kumain sa maliit naming tindahan. Isa pa. Ay, mahal. Tingnan mo ang lagay niya. Bakit ka pa kasi? Ay naku, Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Kung hindi ko siya pinakain, wala siyang isusuka. Kung hindi, abdo na lang niya ang ilalabas niya. tama na. Ano na ang gagawin natin? May hotel malapit dito. Magrenta na lang tayo ng kwarto para sa kanya. Hindi pa nga siya nagbabayad. Dadagdagan pa natin ng 100. May mga panahong nahihirapan din ang lahat. Kung kaya nating tumulong, dapat tumulong tayo. Madali lang sa'yo magsalita. Sino ang tutulong sa atin? Paumanhin po, Binibini. Anong maipaglilingkod ko? Siya? Asawa ko siya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ay, walang anuman. Oh, suki siya dito. Kailangan naming bantayan siya. Maraming salamat. Pwede mo ba akong tulungan na isakay siya sa kotse? Siyempre. Sige. Tara, tulungan mo ako, honey, dito. Ingat. Ayos na. Salamat sa tulong. I-transfer ko na lang ang bayad sa inyo. Payment received. Okay, na-send na. 10,000 piso. 10,000? Teka, mali ito. Miss, sobra-sobra ang binigay mo. Oo, maliit lang ang negosyo namin. Ang inumin at pagkain, kabuuan 200 o 300 piso lang. Tama. Hayaan mo akong mag-compute para sa'yo. Ay, hindi na kailangan. Ang sobra ay pasasalamat. Sa totoo lang, matagal na akong nandito sa malapit at nagmamasid. Oh? Ginoo, salamat. Nung malungkot ang asawa ko, nanatili kayo at uminom kasama niya. Walang anuman. Oo nga pala, miss. Nandito ka na pala buong oras. Bakit hindi mo na lang sinamahan siya? Oo. Kahit mag-asawa na kami, kailangan nating igalang ang hangganan. May mga bagay na ayaw niyang pag-usapan at hindi ko siya pipilitin. Salamat sa inyong dalawa. Ang galing ng babaeng iyon. Maganda at mapagbigay. Wow, si Mr. Fletcher ay swerte. Tingnan ko ang phone ko.
Parang anghel siya, 10,000 piso, pang 2 buwang gamot ni nanay. Mabuti ang nangyayari sa mabubuting tao. Tara na. Balik na tayo sa loob. Paano ako nakabalik dito? Si Elaine ang nag-uwi sa akin? David, nasa bahay ka ni Elaine, tama ba? Diyan ka lang at magpakabait. Alagaan mong mabuti si Elaine. Kapag sinira mo ito, hindi ko makukuha ang pera. Huwag ka nang magbalak pang umuwi. Dapat noon pa ako nagising sa katotohanan. Si Tracy. Pera lang ang iniintindi. Wala siyang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Mahal, hindi dapat humihingang malalim ang mga lalaki. Elaine, gising ka na. Oo, ginawa kong una ng braso mo. Namamanhid ba? Okay lang, pasensya na at naging pabigat ako. Anong sinasabi mo? Asawa mo ako. Hindi kita pwedeng hayaan na nakahandusay sa kalye. Nasaan ang mga damit ko? Pinagbihisan mo pa ako ng bago at pinaliguan mo pa ako. Nagsuka ka kasi sa sarili mo. Paano kita papayagang humiga ng hindi naliligo? Eh di ibig sabihin. Ay oo, nang nililigo kita, nakita ko ang bawat parte ng katawan mo. Mula ulo hanggang paa, hinawakan pa kita ng buong buo. Ay nako! Kung pakiramdam mo ay lugi ka, maglalasing na lang ako sa susunod at ikaw naman ang magpaligo sa akin. Ano sa tingin mo? Hindi ko magagawa yon. Ang sakit mo naman. Hindi, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero hindi ako pwedeng maging bastos. Peke lang naman kasi tayo. Kung peke, dapat tuloy-tuloy na. Oh. Handa na ang mga bagong damit. Darating na si Tracy. Naisip mo na ba kung paano ididirect ang palabas na ito? May tinatago ka ba sa akin? Tracy, ngayon, humanap ka ng dahilan para humingi ng mas marami. Sa pinakamababa, pabayaran mo sa kanya. Ilan beses mo pa bang kailangang sabihin? Siguradong sisiguraduhin kong magbibigay siya ng mas marami sa akin. Tungkol naman kay Elaine, kontrolado ko na siya. Si David ay tagasunod ko lang. Kapag sinabi kong manghuli ng kuneho, hindi siya maglalakas loob na humabol ng manok. Eksakto. Kung hindi siya pumayag, pahintuin mo si David na makipagtulungan sa kanya. Kung gusto niyang magmana ng bilyon-bilyong yaman na iyon, kailangan niyang sumunod sa ating mga patakaran. Tracy, magkano ang balak mong hingin ngayon? 10 milyon. Kahit piso hindi bababa. Isang bagong pagbabago sa kwento ay magsisimula na. Mahal, handa ka na bang gampanan ng papel mo? Elaine, ako. Mahal, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi ko itatanong kung ayaw mong sabihin sa akin. Basta alamin mo na. Ikaw ang asawa ko. Anumang papel ang gusto mong gampanan or kung paano mo ito gagampanan, susuportahan kita. Salamat, Elaine. David, hindi ka na pwedeng magpadalawang isip. Ang isang sirang pagsasama ay dapat nang iwanan. Handa na ang sabaw. Elaine, tikman mo ang luto ko. Matagal na akong hindi nagluluto. Matagal na rin akong hindi nakakatikim nito. Tracy, pasensya na talaga. Hindi ko dapat hinayaan kang magluto sa bahay ko. Hindi ba't ganito naman dapat? Kaming dalawa ay nasa serbisyo mo na ngayon. Ang pag-aalaga sa iyo ng maayos ang pangunahing trabaho namin. Huwag mong sabihin yan. Ikaw at si Ginoong Fletcher ay gumagawa ng malaking pabor para sa akin. Malaking pabor nga talaga ito. Ito ay tungkol sa bilyon-bilyong mana. Elaine, tingnan mo kung makakapagdagdag ka ng kaunting pera. Dagdag na pera ulit? Hindi ba't napagkasunduan nating wala ng pagbabago? Mahal na mahal ako ni David. Mas mabuti talaga ang tulog ko kapag niyayakap niya ako sa gabi. Pero ngayong nandito siya sa iyo, gulo-gulo na ang sistema ko. Nung tiningnan ko yung kontrata kanina, medyo nagpadalos-dalos ako. Hindi ko inasahan na paghahatian lang pala natin ang pera pagkatapos. Hindi ba't puro salita lang yan? Kung hindi magtagumpay, ako ang talo. Ganun ba? Gusto mong dagdagan ng deposito at bayaran na ngayon, tama ba? 5 milyon lang naman ang gusto ko. 5 milyon, hindi yan maliit na halaga. Baka naman ideya rin ito ni Mr. Fletcher? Siyempre, kagabi sinabi pa nga sa akin ni David. Tama na! David, ano ba yung pagtatampo mo? Ikaw ang nagtatampo. Kailan ko ba sinabi na gusto ko ng mas maraming pera? Nababaliw ka ba? Ipinaglalaban ko ang kapakanan nating dalawa. Kapakanan nating dalawa? Kasakiman mo lang yan. David, ano ba nangyayari sa'yo? Ito ay pagitan ko at ni Elaine. Ano bang kinalaman mo? Wala kang katapusan sa pagiging ganit. Sarili mong problema yan. Huwag mo akong idamay. Nangako ako at tutuparin ko yon. Hindi ako magiging isang taong hindi mapagkakatiwalaan, mabulag ng kasakiman o mapilit.
Sino ang tinatawag mong mapilit? Kung hindi ko tinulungan si Elaine, makukuha kaya niya ang bilyon-bilyong mana? 5 milyon lang ang hiningi ko. 10 lang naman lahat yon. Masyado bang marami yon? Ang pagiging pera-pera mo ay talagang nakakadiri. Mangiinsulto ka, lumampas ka na talaga. Humarap ka pa talaga, kawawang tao ka. Ay. Tracy, negosyo ay negosyo. Huwag mong gasgasin ng gwapong mukha ng asawa ko. Paano siya mag-perform sa susunod na eksena? Elaine, hindi ako nagbibiro. Tingnan mo ang ugali niya. Wala ka namang sinabi, pero siya ang nag-init ang ulo. Elaine, alam kong mapagbigay ka. Talagang hindi mo hahayaan na masira ng konting pera ang malaking plano, di ba? Sa tingin ko ay tama si Mr. Fletcher. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mong magbayad? Tracy, ang babagal-bagal mo talagang magdesisyon. Nasasaktan na ang relasyon natin. Hindi ko talaga matanggap ito. Magdagdag na lang tayo ng kasunduang dagdag. Pangako sa'yo, ito na ang huli. 5 milyon pa lang. Tracy, hindi na ako naniniwala sa mga pangako mo. Ang dami mo ng beses nangako. Pangako ko ito na ang huli. Kasunduang dagdag. Ganito pala, nakikita mo ang ugali ni David, kaya ganyan ang trato mo sa akin, di ba? Naniniwala ako sa integridad ni Mr. Fletcher. Pero asawa ko siya. Kung hindi ko siya papayagang tulungan ka, hindi ka niya tutulungan. Mr. Fletcher? And ang mas... David, sabihin mo sa kanya ngayon din, kung hindi siya magdadagdag, sumama ka sa akin. Uwi? Makakauwi pa ba tayo? Ano ang ibig mong sabihin? Tigilan mo na yan, Tracy. Hindi kita susuportahan. Ngayon, hindi ka na nakikinig sa akin? Gusto mo bang maghimagsik? Walang saysay ang lalaki kung walang salita. Kapag nagsimula na ang palabas, kailangan mong tapusin. Ang pagbabago-bago mo ay problema mo. Pero kapag nangako si David, tinutupad ko. Iyon ang batayan. Ikaw, hindi. May napakalaking mali. Hindi kailanman nangahas si David na sumuway sa akin ng ganito. Kaya ba kagabi? Ay may nalaman siya? Salamat sa hindi pagbaliktad sa salita, Mr. Fletcher. Elaine, pinapaalalahanan din kita. Kung sasabihin ko kay Steward Raymond ang lahat ng ito, makukuha mo pa kaya ang 10 bilyong dolyar na mana mo? Tracy, pinapaalalahanan din kita. Ang pagsira sa kontrata ay nangangahulugan ng pagharap sa mga kahihinatnan. Sisira sa kontrata? Mas mabuting balikan mo at tingnan ang mga kondisyon sa paglabag. Baka sa huli ay mawala ang lahat habang naghahangad ng konti. Elaine, nagbibiro lang ako sa'yo. Pasensya na. Naging makitid ang isip ko. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking pera. Gusto ko lang mapabuti ang pamumuhay ko. Kaya humingi ako ng dagdag. Sa totoo lang, hindi na natin kailangang idagdag yon. Kahit walang dagdag sahod, hindi ka magagalit at hindi ka magwawala. Hindi. Magkaibigan tayo. Hindi ko gagawin yon. Alam ko na, hindi ka ganun katanga. Pagkatapos ng lahat, kapag natapos na to, may susunod pang bayad. Tama, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maasikaso ni David ang lahat. Makikipagtulungan siya para matapos to. Narinig mo ba yon, David? Manatili ka sa lugar mo. Ikaw? Sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad sa asawa ko. Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? Para saan? Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahalaga ngayon. Sinaktan mo siya at minura. Halatang wala kang respeto sa kanya. Kung magagalit siya at aayaw sa trabaho, anong gagawin natin? Kailangan ninyong dalawa magbayad ng penalty. Malaki-laki yon. Ako, nag-aaway ang mag-asawa. Normal lang yon. Tama ba, David? Pero yung ugali mong bossy nakakainis talaga. Ikaw? Sige, mali ako kanina, honey. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sige, tapos ka na dito. Tracy! Tracy! Anong nangyari? Ayos ka lang? Galit na galit ako. Malas na malas ako ngayon. Ano? Hindi ka nabigo sa pera, di ba? Hindi. Kasalanan lahat ni David. Yung tangang yon. Para siyang ibang tao ngayon. Paulit-ulit siyang sumalungat sa akin. Tracy, hindi ba't sinabi mo sunod-sunuran sa'yo si David? Kapag sinabi mong pumunta sa silangan, hindi siya maglalakas loob pumunta sa kanluran. Ano, ginagawa mo ba akong tanga? Hindi naman, Tracy. Ano ba talaga ang nangyari? Hinala ko kagabi, may napansin si David. Alam niyang may relasyon tayo. Bawasan mo ang boses mo. Nasa publiko tayo. Pumasok muna tayo sa kotse. Elaine, pasensya na kailangan mong makita yon ngayon. Totoo naman, pero sa totoo lang, si Tracy naman ang naging katawa-tawa. Sa totoo lang, ang layo ng level niya sa'yo. Hindi naman yan tungkol sa level. Pangkaraniwang tao lang ako. Hindi ka pangkaraniwan. Ang galing-galing mo at responsable ka.
Para sa akin, ikaw lang ang tunay. Pero sa paningin ni Tracy, isang kawawa lang ako. Mababa ako sa kanya, kaya ako... Mahal, masyado kang mabait ang puso. Ang kalokohan ni Tracy, problema niya yon. Bakit ikaw ang mahihiya pag-usapan yon? Alam mo, Kagabi, nung lasing ka at ako ang nag-aalaga sa'yo, nagsalita ka sa tulog mo. Akala ko ngayon, ilalabas mo na talaga lahat sa kanya. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? wala. Hindi ko palalampasin ang anumang pagtataksil. Hindi ko siya patatawarin. Pero ang usapin mo ang pinakamahalaga. Ayokong masira ang plano mo. Mahal, ang bait-bait mo talaga. Hindi ako kasing buti ng iniisip mo. Kailangan ko rin ng pera. Gusto ko rin yumaman. Gusto kong pagsisihan nila lahat yon. Talagang magsisisi siya. Kailangan ko pa ng kaunting panahon para makakuha ng solidong ebidensya sa kalokohan niya. Para pag oras na para tapusin, malinis ang paghihiwalay. Mahal, marami akong ebidensya. Kung gusto mong ilabas yon, pwedeng-pwede kahit kailan. Kahit magdahilan pa siya, wala na yang magagawa. Kaya ko siyang ibagsak. Matagal mo na siyang iniimbestigahan? Mas malinaw ang nakikita ng nasa labas. Hindi mo naman talaga iniisip na nitong nakalipas na 2 araw lang nagsimula ang kalokohan niya, di ba? Napaka-inosente ko pala. Mahal, dahil mabuti kang tao, kaya iniisip mo mabubuti rin ang lahat. Mahal, huwag kang mag-alala sa pang-aabala niya sa'yo. Diborsyado ka na sa kanya, ngayon asawa mo na ako. Tama. Simula sa isang bagay na ito, mas malinaw na ang pananaw ko ngayon. Diborsyado na rin naman kami. Elaine, simula pa lang. Ikaw ba ang direktor ng palabas na ito? Ha, walaan mo. Kaya pala. Pero bakit mo ginawa ito? Hindi ko lang siya matanggap. Meron siyang napakagandang asawa, pero hindi niya alam pahalagahan. Gagawin kong mawalan siya ng lahat habang naghahangad ng kaunti. Masakit pa rin ang binti ko. Pinapagod mo talaga ako. Wala ka talagang pakialam sa akin. Kumusta na, Tracy? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Paano ako magiging mabuti? Yung putang inang Elaine na yon, naglagay pa siya ng penalty para sa paglabag sa kontrata. Kung hindi lalabag si David, pero ikaw ang lalabag, kailangan mong magbayad ng 10 milyon. Paano mo nagawang pirmahan? Ang ganoong klaseng kontrata, ano pa ang saysay ng pagsasabi nito ngayon? 1 milyon perang cash. Hindi ka rin ba pipirma? Totoo. Basta't walang paglabag, makukuha mo pa rin ang ilang milyon mamaya. Parang biglang dumating na kayamanan. Maging kontento ka na lang. Sa ngayon, maghintay ka na lang sa resulta. Teka, may panloloko pa. Ano? Tracy, lahat ng huling bayad ay ipapadala kay David. Oo, hahatiin ni David yon sa akin. Tracy, hindi mo ba sinabing si David ay kahina-hinala ngayon? Kayo ng dalawa ay legal na diborsyado na. Kung malaman niya ito, wala kang makukuhang kahit sentimo. Eh di hindi ako makakakuha ng kahit sentimo? Hindi naman ganoon. Kahit papaano, nakuha mo ang 1 milyon. Hindi naman total loss. Pakshit, malaki ang nawawala sa akin. Paano naman? Para mapabilis, nang hatiin namin ni David ang aming mga ari-arian, sinunod namin kung kaninong pangalan ang nasa titulo. Ang bahay at ang kotse ay parehong nasa pangalan ni David. Kung matapos na ang diborsyo, hindi ako makakakuha ng kahit ano. Teka, ibig sabihin ikaw ay epektibong pinalayas ng walang dala. 1 milyon lang ang nakuha ko. Ang kalahati ng bahay at kotse ay nagkakahalaga ng kahit 1 milyon. Tracy, edi nawalan ka ng lahat at naiwan ng walang-wala? Hindi pwede. Kailangan nating maging maingat nitong mga huling araw. Kung may makuha si David laban sa akin, hindi ko pa makukuha ang ibang 2 milyon. Tracy, huwag kang mag-alala. Si David ay hindi dapat may hawak laban sa iyo. Kung hindi, bakit niya hahayaan? Diretso na sana siya rito at sinunog ang lugar na ito. Hindi. Kailangan ko pa ring maghanap ng paraan para subukan ang sitwasyon. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Hindi ba sinabi mo na dadalhin mo ako sa isang espesyal na lugar? Bakit tayo napunta rito? Naalala mo ba ang eskinita na ito? Siyempre naman. Dati akong nakatira sa dormitoryo ng mga staff sa kanluran. Napakapamilyar ko sa lugar na ito. Kilalang kilala ang kaguluhan sa kalye na ito. Nung bata pa ako, madalas akong mabiktima ng pangungutong dito. Nakaranas ako ng multo.
sa lugar na ito. Multo? Oo. Isang bagay na mas nakakatakot pa sa multo. Sinubukan nila akong gahasain. Pero hindi sila nagtagumpay. Pero iyon ang naging bangungot ng buhay ko. Kaya pala yun ang dahilan ng iyong pagkamuhi sa mga lalaki. Pero talagang magulo nga ang kalye na ito. Hindi rin ganong bumuti ngayon. Umuwi na kaya tayo? Pare, tingnan mo kung gaano kaganda ang babaeng ito. Oo, maganda nga siya. Halika dito, ganda. Samahan mo naman kami. Anong ginagawa ninyo? Umatras kayo. Huwag kayong magpakabalasubas. Nasa lipunan tayo ng batas. Nagbabanta ka ba sa akin? Kung muling maglakas loob kayo, tatawag ako ng pulis. Hindi ninyo siguro gustong ubusin ang buhay ninyo sa kulungan, di ba? Mahal, Hintayin mo ako sa tabi. hindi ako aalis. Makinig ka. Mukha ba kaming klase ng tao na natatakot sa kulungan? Nanghas kang hampasin ako. Ay, mahal. Nangahas kayong gambalain si Miss Sutton at ang kanyang asawa. Pilain muna bago ihatid. Miss Sutton, Mr. Fletcher, ayos lang ba kayong dalawa? Pasensya na at nahuli ako. Mahal, ayos lang ba ang kamay mo? Ang dami mong dugo. Marumi. Kung marumi ang dugo mo, ang buong mundo na ito ay lubos na nadungisan. Nangahas silang saktan ka. Patayin siya. Ay, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Huwag mong saktan ang sarili mo. Iwan mo kay Raymond. Dalhin ninyo silang lahat. Asikasuhin mo ito. Raymond, wag mong isiping hindi ko alam. Ikaw ang nag-ayos ng mga taong ito para subukan ang aking asawa, hindi ba? Ha? Ganoon ba katigas ang puso ni Raymond? Bini-bini, ako'y napagbintangan. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kunin mo muna ang gamot. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Babawasan kita ng 1 buwang bonus. Bini-bini, pwede mong bawasan ang bonus ko. Pwede mong bawasan ang 1 taong bonus. Pero si Raymond ay inosente. Ang nangyari ngayong araw ay talagang hindi ko inayos. Bakit ko naman hahayaan kayong dalawa na masaktan? Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Nag-aalala ka lang na iiwan ako ng asawa ko sa oras ng kagipitan. Ngayon, nakita mo na talagang tapat siya sa akin. Nakakagaan din ng loob. Pero ang nangyari ngayong araw ay talagang hindi ko inayos. Ang testing phase na ito ay hindi pa nga nagsisimula. Hindi pa nagsisimula? Paano naman kayo nakarating ng eksaktong oras? Sus Mariosep, alam ng lahat na ang seguridad sa Orchard Lane ang pinakamasama. May mga fugitive pa nga sa paligid. May narinig akong mga ulat na narito kayong dalawa at nag-alala ako. Kaya dinala ko ang mga tauhan dito para hanapin kayo. Talaga? Bini-bini, pwede mong tingnan ang mga log sa supervision team. Ang test para malaman kung ipagtatanggol ka niya ay nakatakda para sa mas huling panahon. Kayong dalawa, mukhang hindi nag-a-acting ang mga lalaking iyon. Hindi man lang sila natatakot sa bilangguan. Malamang sila ang mga fugitive na binanggit ni Raymond. Tama ka, siguro tumatanda na talaga ako. Wala na akong silbi ngayon, pabigat na lang ako. Pero hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ninyo para lang sa isang biro. Sige, Raymond. Pasensya na at nagkamali ako sa'yo. Salamat sa pagdating mo ng tama sa oras. Hindi na kailangan. Trabaho ko naman iyon. Siya ang dapat mong pasalamatan. Buti na lang nandoon siya. Kung hindi, nasaktan ka na naman sana at ako naman ay hindi na kailanman mapapatawad ang sarili ko. Ang pagprotekta sa asawa ko, ang dapat kong gawin. Ayon sa kasabihan, ang mag-asawa ay parang mga ibon sa iisang gubat, ngunit madalas na lumilipad palayo kapag may sakuna. Talisman. Mahal, kung mangyari ulit ito, kailangan mong unang tumakas. Sa ganoon, makakalaban ako ng walang anumang alalahanin.
Ayoko niyan. Mas gugustuhin kong mamatay kasama ka. Knock on wood. Ano ba ang sinasabi mo, Binibini? Ikaw at siya ay tiyak na magkakasamang tatanda. At mabubuhay ng mahaba at masaya. Pagkatapos ngayong araw, sigurado akong ang score ng supervision team ay tataas ng husto. Hindi magtatagal, kayong dalawa ay ganap na makakapasa sa test. Mahal na sugatan ng kamay mo ngayon. Tulungan na kitang maghilamos. Hindi na kailangan. Okay naman ang kaliwang kamay ko. Kaya ko to. Bakit ka nahihiya? Hindi naman bago sa akin na maligo ka. Iba yon. Lasing at wala sa sarili ako noon. Malinaw ang isip ko ngayon. Kaya ko to. Nasa mansyon tayo. Hindi ka pa sanay sa banyo dito. Tulungan na kitang maghilamos. Sige. Tara na. Ay, nakalimutan kong tinutulungan kitang maligo. Maghuhubad muna ako ng konti. Tulungan na kitang maghubad. Sino yon? Si Nick Carter, kapatid ni Tracy. Kilala ko siya. Nagkagulo na naman ba siya? Or naghihikahos na naman ba sa pera? Isa sa dalawang yan ang palaging dahilan. Ay huwag mo na siyang isipin. Mas importante ang pagligo natin. Anong ginagawa mo? Dapat sagutin ko to. Base sa pagkakakilala ko kay Tracy, ginagamit niya talaga si Nick. Tinetest ako. Tingnan natin kung ano to. Sige, sagutin mo na. David, anong problema mo? Ang tagal mong sumagot sa tawag ko. Itong lalaking to, hindi marunong rumespeto sa'yo. Ni hindi ka man lang tawaging bayaw. Naliligo ako. Ano ba? Hindi mo ba alam na birthday ko ngayon? Naalala mo ba ang birthday ko? Hoy, magsalita ka ng maayos sa akin. Maniwala ka, sasabihin ko sa ate ko. Pag-iinitan ka niya. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Ang aga-aga naman. Gusto mong lumabas tayo para magdiwang? Hindi ganon. Nandito na ako sa labas, kasama mga kaibigan. Pero naubusan na ako ng pera. Padalahan mo ako ng 20,000 para sa bayarin. Ang kapal ng muka. Kausapin mo ate mo. May pera siya. Tigilan mo yan. Hindi ba't lagi mo naman akong binibigyan dati? Dati yon. Hindi mo ba alam na hiniwalayan ko na siya? Ano? Hiniwalayan? Huwag mo na akong tatawagan ulit. Tapos, Ano pa siyang sasabihin? Nakuha natin to kay Tracy. hoy, relax lang. Kumpirmado ko na ngayon. Tinetest ako ni Tracy. Obsession niyang suportahan ang kapatid niya. Sa birthday party ni Nick, hindi pwedeng wala siya doon. O, diba? Tatawag ulit yan sandali. Mahal, anong problema mo? Hindi ba't hiningi lang ni Nick sa'yo ng 20,000 piso para sa kanyang kaarawan? Ibigay mo na lang sa kanya. Anong problema mo? Ikaw naman. Anong ginagawa mo? Bakit may naririnig akong tumutulong tubig? Nasa banyo ako, maliligo na sana. Napunasan ko ang kamay ko nang subukan ko ang tubig. Tumatawag ka sa akin habang naliligo? Ang daming camera sa Sutton Manor. Kung wala ako sa banyo, paano ko sasagutin ang tawag mo? Grabe naman yan. Grabe? Hindi ba't sinabi mo sa akin na makipagtulungan kay Elaine sa lahat ng oras? Ano? Ayaw mo ba ng huling bayad o sinusubukan mong sirain ang lahat? Ha? Hindi, mahal. Hindi ko sinabi kay Nick tungkol sa negosyo natin. E di kontrolin mo si Nick. Kung guguluhin mo ang malaking plano ni Elaine, hindi natin kayang panagutan kahit mawalan tayo ng lahat. Sige, mahal. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Elaine.
May kwento na kwento. Elaine, mula dito, kaya ko nang mag-isa. Sigurado ka bang hindi mo ako kailangan? Sigurado ako. Tingnan mo. Kung itataas ko ang kamay ko, hindi tatalsik ang tubig sa sugat. Sige, maghihintay na lang ako doon. Kapag kailangan mo ako, tawagan mo ako. Tandaan mo, pagkatapos ng lahat, mag-asawa tayo. Sa dilan. Mukhang sobra tayong nag-isip. Hindi pa rin alam ni David na may relasyon tayo. Parang ganoon nga ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin na parang? Syempre, ganun nga. Nag-aalala siya na kami ni Nick ay magkakagulo. At higit pa riyan, sinabi pa niyang ibibigay niya sa akin ang huling bayad. Tulad ng sinabi ko, 3 o 4 na taon na akong naglolo ko at hindi niya nalaman. Paano niya malalaman ngayon? Teka, 3 o 4 na taon ka nang nandadaya. Wala pang 2 taon kitang kilala? Mahal, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay makakakuha ako ng ilang milyon ng mabilisan. Talagang malandi siya. Marami sigurong kalaguyo yan. Bakit mo ako tinitingnan? Tara na para ipagdiwang ang kaarawan ni Nick. Tracy? Papasok na yung 2 milyon. Magkano ang ibibigay mo sa akin? Bibigyan kita? 2 milyon lang ang makukuha ko. Bakit ko pa ibibigay sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong yayamanin mo ako? Nagbibigay ako sa iyo ng payo at pinapasaya kita. Sa huli wala kang ibibigay sa akin? Pero hindi ka naman talaga nakatulong ng malaki at hindi naman ganoon kalaki ang makukuha ko. Ganito na lang. Gusto mo yung motorsiklo, di ba? Bibilhin ko yon para sa'yo. Gusto mo akong paalisin sa ilang libo lang? Akala mo ba pulubi ako? Eh magkano ba ang gusto mo? Kahit 1 milyon man lang. 1 milyon? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Huwag mo akong pag-usapan. Hindi ba't ito ay tahasang pagnanakaw? Tony, sinasaktan mo talaga ang puso ko. Kung alam ko lang, hindi ko sana sinabi sa'yo. Tracy, pero ang ginagawa mo rin ay sumasakit sa puso ko. Sige, bibigyan kita ng 200,000. Kailangan mong maintindihan, wala akong kita. Umaasa ako sa perang ito para sa pagre-retiro ko. Tama na ang pagtatalo. Kukuha na lang ako ng 5 milyon. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Miss Sutton para singilin. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano, magkakaproblema tayo. Anong pwedeng mangyari? Ang NDA na pinirmahan mo ay wala akong kinalaman doon. Tama ka. Kunin mo sa kanya ang 10 milyon at hatian natin ng pantay. Raymond, ang ganda pa rin ng katawan mo. Ang ganda ng tulin mo. Hindi kita masabayan. Magpatuloy ka lang, hahaha. Ugali ko na ito mula nang magsanay ako kasama ang master. Halos buong buhay ko na akong tumatakbo at ayaw ko nang tumigil. Napakaganda ng kalagayan mo at aabot ka pa sa 100 taon. Maari mo pang alagaan si Elaine. Anak! Mas malaki ka pa kaysa sa master. Mabubuhay ako hanggang 100 para lang mag-alaga ng mga tao. Hindi. Sana'y talagang manatili kang malusog. Nakikita akong turing mo si Elaine na parang apo mo at turing ka ni Elaine na parang lolo niya. Tigilan mo na ang mga matatamis mong salita. Ikaw na ang mag-alaga sa asawa mo. Tungkol sa akin, kapag naayos ko na ang lahat, magre-retiro na ako. Maghahanap ako ng magandang pag-ibig sa pagtanda at magkakaroon ng kasama. Anak, hinahanap mo ang gulo. Seryoso ako. Sana'y talagang masaya ang iyong pagtanda. Dahil kapag bumibisita ako sa lola ko, parang napakalungkot niya. Anak! Sinusubukan mo bang ipakilala ang lola mo sa akin? Hindi naman imposible. Kung kasama ka niya, baka pag gumaling ang kanyang kalusugan. Anak, mali ang hula mo. Hindi nga ako interesado sa mga babae. Ano? Raymond. Ano ang gusto mong itanong? Sabihin mo.
Paano mo nalaman na may mga tanong ako? Siyempre. Kung hindi ka pumunta sa akin, baba ang puntos mo sa katapatan. Kahapon ang unang beses na dinala ka ni Miss Sutton sa Orchard Lane, di ba? Nagkaroon siya ng bangungot nang bumalik siya kagabi. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, talagang pupunta ka para magtanong kung bakit. Tama. Nagkaroon ng bangungot si Elaine kahapon. Nakapagpahinga lang siya matapos hawakan ang student ID na dala-dala niya. Ano ang nangyari sa Orchard Lane? Ano ang kwento sa likod ng student ID? Sa totoo lang, hindi ko lubos na alam ang mga detalye. Walang nakakaalam maliban kay Miss Sutton. Sabi niya muntik na siyang maghahasa. Yun lang ang alam ko. Ang mga taong nambuli sa kanya ay tumakas. At hindi pa rin sila nahuhuli. Nang bumalik si Miss Sutton noon, siya ay nabalisa at lubos na nawala. Wala siyang masabi. Hay, 10 taon ng depresyon. 10 taon. At hindi pa rin siya ganap na gumaling. Lalo na kitang-kita sa kanyang pag-ayaw sa mga lalaki. Sa paglipas ng mga taon, maraming magagandang lalaki ang nanligaw sa kanya, ngunit lahat ay tinanggihan niya. Pero hindi niya ako tinatanggihan. Oo, ikaw ang nag-iisang lalaki na aktibo niyang nakasama sa lahat ng mga taong ito. Parang hindi mo rin alam. Bakit kaya? Hindi ko alam. Kilala mo ba si Elaine 10 taon na ang nakalipas? Hindi. Nagkita ba kayo kahit minsan? Napakaganda ni Elaine. Kung nakita ko siya, siguradong... Sandali. May naalala ka ba? 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon din ako ng depression noon. Baka pareho lang ng enerhiya mula sa parehong sakit. Nagkaroon ka rin ng depression? Iyon ang pinakamasakit na panahon sa buhay ko. Nagpaplano ako ng kasal ko noon. Pero sa bisperas ng kasal, ang aking nobya ay nagtaksil sa akin dahil takot siyang magpakasal. Naging katatawanan ako. Pagkatapos noon, naaksidente ang mga magulang ko. Naubos ang lahat ng pera namin pero namatay pa rin sila. Si Lola at Lolo ay hindi kinaya ang lungkot ng paglilibing sa kanilang mga anak. Pumanaw din sila. Ay, ganyan talaga ang buhay. Mayaman man o mahirap, hindi talaga ito madali. Sa loob lang ng 6 na buwan, 5 miyembro ng pamilya ang inilibing ko. Naging dalubhasa na ako sa pag-aayos ng libing. Tungkol naman sa akin, parang ako ay isang kaluluwang sumusumpa na sinusumpa ang lahat ng tao at bagay sa paligid ko. Ano pa ang saysay ng pamumuhay? Mabuti pang mamatay na lang ako. Paano ka nakabangon? Kailangan kong pasalamatan ng lola ko. Hindi ko siya nasumpa hanggang sa mamatay. Kaya kaming dalawa ay nagtulungan at... Miss Sutton. Huwag mong sabihin sa kanya ang pinag-usapan natin. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Pinag-uusapan namin kung paano ang isang perpektong tao tulad mo ay nahulog sa isang ordinaryong tao tulad ko. Sa mundo ko, ikaw ang perpekto. Ay, maaga pa ng umaga, hindi pa ako nakakapag-almusal. Pinapakain niyo na ako ng mga ganitong kadramahan. Walang hiya-hiya ang mga tao ngayon. Aalis na ako. Ganito na ba kabilis kang magpanggap ngayon? Salamat sa iyong magandang pagtuturo. O siya nga pala, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. May nagiging mainipin na... Wow, sino yun? Unang beses na nagdala ng lalaki si Miss Sutton dito sa opisina. Baka nagising na rin siya sa katotohanan. Maganda ang taste niya. Oo nga, ang pogi ng asawa niya. Ang ganda at laki ng opisina mo. May iba ka pang kumpanya? Di ba sabi mo, di ka interesado sa negosyo? Ibig mong sabihin, palagi mo akong nakikitang tamad, di ba? Ako ang amo. Hindi ako pwedeng magpakapagod araw-araw. Ang kumpanyang ito ang nagmamanage ng mga personal kong ari-arian, nag-handle ng personal kong buhay, at nag-i-invest, kasama na ang Springbridge Media. Miss, nahanap ko na. Si Tony Shaw ang may-ari. Narito ang impormasyon niya. Salamat. Sige, mauna ka na. Tony Shaw.
Naalala ko siya. Matalik na kaibigan siya ni Nick. Mukhang di pa rin sumusuko si Tracy. Ang tanga-tanga niya. Hindi niya alam na merong NDA sa kasunduan. Siguro iniisip niya na kung may ibang nagbabanta sa akin, wala siyang kinalaman doon. Talagang tanga at masama siya. Bulag ako noon. Bakit ko pa siya pinili? Ano ang plano? Una, papasukin natin si Tony para kausapin. Pera lang naman ang gusto niya at meron ako nun. Gusto mong mag-direct ng magandang palabas? Hindi. Ikaw naman ang magdidirect ngayon. Si Tony pala ay kasintahan din ni Tracy. Ang tagal na pala niyang nagloloko sa akin. Akala ng mga tao natuwa pa ako kung hindi nila alam ang totoo. Huwag kang masyadong magalit. Gusto kong hanapin ang tamang oras para sabihin sa'yo ito. Ngayong nagpakita na si Tony, ipagkakatiwala ko ito sa'yo para makapaglabas ka ng galit. Sige. Ako na ang dating director. Sisiguraduhin kong malulubog sila ng tuluyan. Binibining Sutton. Ang ganda ng opisina mo. Sarap maging mayaman. Anong ginagawa mo? Kung nasa teritoryo mo ako, kailangan kong sumunod sa mga patakaran mo. Kung hindi, umalis ka na. Sige. Ang galing mo talaga. Ibigay mo sa akin ang pera. Ang pera? Anong pera? Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? Hindi ba't napagkasunduan natin sa telepono? Bigyan mo ako ng 10 milyon at pipirma ako at aalis. Kailangan muna nating linawin ng mga bagay-bagay. Ginoong Shaw, paano mo nalaman ang tungkol sa situation ko? Ako. Nakikinig ako ng palihim. And then paano mo nalaman kung sino ako? Magkakilala na tayo ngayon, Binibining Sutton, sa pagitan natin. Simple lang. Magbayad ka, pipirma ako. At pagkatapos ay tatahimik na ako at aalis. Pwede bang pabawasan ng kaunti? Ang aking multi-billion dollar na mana ay hindi pa naayos. Ang pag-iipon ng 10 milyon ay talagang mahirap. Binibining Sutton, wala talaga akong pakialam sa pera. Basta't kunin mo ang walang kwentang lalaking iyon, si David, at iwanan mo siya at hayaan mo akong maging asawa mo. Tungkol sa pera, Ikaw ang walang kwentang basura. Ikaw, umaambisyon ka ng higit sa kakayahan mo? Ang lakas ng loob mong tingnan ng amo namin? kung ganoon, wala nang pag-uusapan. 10 milyon, walang kulang o sisiguraduhin kong mabibigo ang lahat ng ito. Amo, Ikaw ang nanalo. Pumirma ka. At ilaypan ko ang point. 10 milyon. Mayaman na ako, haha. Sa iyo na ang pera. Tuparin mo ang sinabi mo. Huwag mong subukang manikil sa akin muli. At huwag mong sirain ang mga plano ko. Huwag kang mag-alala, Ginang Sutton. Isang beses lang ito ang kailangan ko. May sarili pa rin akong prinsipyo. Pero kahit isang beses lang ay sapat na para ikulong ka ng tuluyan. Ano? David. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ano ang ginagawa namin? Nangungutong ng 10 milyong dolyar. Tony, ang lakas ng loob mo. Inilagay mo ako sa bitag! Ikaw ang sumalpok sa apoy na ito. Hayaan mong turuan kita. Napakalaking halaga ng 10 milyon. Makukulong ka ng 10 taon. Mawawalan ka ng pera dahil sa mga multa. Kumpleto ka. Wala akong ginawang ganoon. Pangungutong? Hindi naman ganon ito. Etong NDA, ang mga text message, ang mga tala ng tawag at ang surveillance sa opisina ko ay pawang mga solidong ebidensya. Tony, wala kang takas. Ginang Sutton, alam kong mali ako ngayon. Pakiusap, ikaw na ang magpakabait. Patawarin mo na ako ngayon lang, okay? Patawarin ka. Depende iyan sa mood ng asawa ko. Siya ang masusunod sa bahay ngayon. Ay, David, tingnan mo, kaibigan ako ni Nick. Para kay Nick, patawarin mo na ako ngayon lang. Magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman. Nick? Tama. Ang parasite na alam lang ang manlamang sa akin para sa pera at walang ibang ginawa kundi magdulot ng problema. Gago. Bakit ko siya igagalang? Hindi ba bayaw mo si Nick?
Hindi na. Hiwalay na kami ni Tracy. Oh, ano ang sinasabi mo? Gusto mong para kay Tracy? Hayaan kitang umalis. Alam mo ang lahat? Kung ayaw mong malaman ng iba. E di sana hindi mo ginawa. David, mali ako David. Alam ko talagang nagkamali ako. Lahat iyon dahil sa putang inang si Tracy. Siya ang nambola sa akin. David, pabayaan mo na ako ngayon, pakiusap. David, pakiusap, hayaan mo akong umalis. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ikaw ay ng babae. Kaya kailangan kong bigyan ka ng isang pares ng silver handcuffs. Ang sakit sa ulo ni Tony. Bakit hindi siya sumasagot ng tawag? Ay, nakuha mo ba ang pera? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Hindi mo nakuha ang pera at iniwan mo ako, di ba? Bumalik si Tony. Mahal, bakit ka bumalik? Sino akala mo ito? Hindi ka ba kasama ni Elaine? Mas importante ang negosyo niya. Huwag mong sirain yon. Sa ngayon, may mas importante pa dyan. Tracy, mukhang medyo hindi ka masaya ngayon. Ano? Ako ang nagbukas ng pinto. Ako ang umuwi. Mahal, anong ibig mong sabihin? Inaasam mo bang si Tony ang uuwi? Yung nasa mga contact mo sa WeChat, di ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Alam na alam mo ang sinasabi ko. Ako... Anong ginawa mo kay Tony? Wala masyado. Pangingikil, 10 milyon lang. Andun siya sa kawanihan ng pagpapatupad. Nagiging totoo na ngayon. Ako... Ikaw ang nag-utos sa kanya. Hindi ako yon, mahal. Hindi ko siya inutusan. Idea niya yon. Siya yon. Sakim lang siya at gusto ng mas maraming pera. Ako, 2 milyon lang ang gusto ko. Sapat na sana ang 2 milyon, talaga. Mahal. Hiwalay na tayo. Tawagin mo na lang akong Mr. Fletcher. O kaya tawagin mo akong David. Mahal, ako... Mahal, nagkamali ako. Bakit ka nakaluhod? Mas gusto ko pa rin yung pagiging dominante mo. David, huwag mo akong takutin. Ang ginawa ni Tony ay wala akong kinalaman doon. Nagkaroon lang ako ng kalaguyo. Bukod pa dyan, hiwalay na tayo. Anong magagawa mo sa akin? Nagkaroon ka ng kalaguyo. Dinungisan mo ang sarili mo. Wala talaga akong magagawa dyan. Ayaw ko nga ring pakialaman. Ikaw. Tumutulong lang ako ngayon. Nagbukas ng pinto at naglinis ng basura habang nandito na rin ako. Anong basura ang lilinisin? Eksakto. Ikaw. Ikaw. Elaine. Anong nangyayari dito? Tracy, sabi ni Tony, ikaw ang nagplano ng pananakot. Akala ko paninirang puri lang, kaya isinama ko ang kawanihan ng pagpapatupad. Wala akong kinalaman dyan. Sarili niyang ideya yon. Tracy, syempre handa akong paniwalaan ka. Pagkatapos ng lahat magkaibigan tayo. Pero curious ako, Ano? ang buong bagay na ito, hindi ba tayo lang dapat ang nakakaalam sa mundo? Paano nalaman ni Tony ang ating usapan? Ako, nabigla kong nasabi. Ang pagkakamali mong ito mukhang nilabag ang kasunduan sa pagiging confidential. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Sa mundo ng batas, walang tinatawag na pagkakamali or pagkakasabi. Ang paglabag sa kasunduan ay nangangahulugang doble ang problema mo. Ikaw ay may utang na 12 milyon. Ang pag-uudyok ng krimen ang gumagawa sa iyong pangunahing salarin. Sa kaso ng pananakot na may halagang 10 milyon, ang pangunahing salarin ay maghihirap ng hindi bababa sa 10 taon. Dapat kong sabihing, binabati kita. Mahal, nagkamali ako. Tulungan mo ako. Ayokong makulong. Habang ikaw ay naglalasing at naglalaro, naisip mo bang tulungan ako? Tulungan ang ating pagsasama? Tracy, kailangan mong panagutan ng mga pagkakamali mo. Walang makakatulong sa'yo. Tapos na. Tapos na ang buhay mo. Dati, meron kang pinakamasayang pagsasama, may asawa kang paborito mo, pero hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Karapat-dapat lang sa'yo yon. Karapat-dapat sa akin? Huwag kang lalapit. Tracy, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. May 2 milyon pa ako. May 2 milyon pa akong gagastusin. Ayokong maghirap. Hindi ganito dapat magtapos ang kwento ko. Tracy, hindi mo pa ba naisip? Bulag ka na sa pera?
Bakit hindi pwedeng maging masaya ang isang simpleng buhay? Tigilan mo yung mga noda mo. David, Elaine, umalis kayong dalawa kung pipilitin niyo pa ako. Tatawagan ko si Steward Raymond. Nagulat ka? Tumawag sa akin ang steward mo dati. Dati, ako'y napaka-kooperatibo sa'yo. Sinabi kong naghiwalay kami ni David dahil sa hindi pagkakasundo. Pero ngayon tatawagan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na lahat ng ito ay isang kickback na pinlano mo para sa 10 bilyong dolyar na mana. Hindi. Huwag, Tracy. Pinakamarami, papayag ako kay Elaine na i-waive ang breach of contract clause. Hindi kanya papagbayarin. Pero mapupunta pa rin ako sa bilangguan. Ayokong mapunta sa bilangguan. Hindi mo ako pwedeng kasuhan. Sige, tawagan mo siya. Wala akong pakialam. Hindi ka natatakot? Hindi natatakot na mawala ang 10 bilyong dolyar na mana mo? Tigilan mo yung drama mo. Tracy, mahilig ka sa pera, kaya akala mo, buong mundo ay katulad mo. Akala mo nabibili ng pera ang lahat. Akala mo ang pamana na 10 bilyong dolyar ay ang lahat-lahat. Pero sa tingin ko ang pera ay hindi makakabili ng tunay na pag-ibig. Ano ba ang pinagsasabi mo? Dati, meron ka ng pinakamahalagang bagay sa mundo, ang asawa mo. Sobrang mahal ka niya, handang ibigay sa'yo ang lahat ng kanyang makakaya. Buhay at kaluluwa ang inialay niya para sa'yo. Tumahimik ka? Pero makasarili ka sa lawahan at taksil, wala kang respeto sa kanya. Tinapakan mo ang pinakamamahal na pag-ibig sa mundo. Elaine, ano ba yung katarantaduhang sinasabi mo? Tatawagan ko na. Gusto ko lang siyang iligtas sa gulo. Kahit na alam kong niloko mo siya sa pagtataksil mo, pero dahil mahalaga ka sa kanya, handang magbayad ako ng kompensasyon. Ano? Yung pamana na 10 bilyong dolyar ay panloloko lang pala, di ba? Hindi kita niloko. Bago pa tayo naging magkaibigan, sinabi ko sa'yo, si David, siya ang pinakamabuting asawa sa mundo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, pahahalagahan ko siya ng 3 buhay, pero hindi ka naniwala sa akin. Hindi, Elaine, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Hindi ka karapat-dapat. Huwag mo akong pangaralan. Sinira mo ako. Hindi kita palalampasin. Ginang Carter, kumusta? Anong problema? Steward, ang asawa ng iyong amo ay peke. Nagpapanggap lang sila. Ginawa lahat ni Elaine yon para lokohin ka at makuha ang 10 bilyong dolyar na mana. Alam ko. Ano yung sinabi mo? Sabi ko, alam ko na simula't simula pa na panggap lang ito. Narinig mo ba yon? Kahit ang iyong steward alam na nagpapanggap ka, hindi mo makukuha ang 10 bilyong dolyar na mana mo. Sinira mo ako, kaya sisirain ko rin ang mga plano mo, isasama kita sa pagbagsak ko. Ginang Carter, teka muna bago ka magwala. Ah, Ang aking amo ang tanging tagapagmana ng 10 bilyong dolyar na yaman ng pamilyang Sutton. Basta't makakita siya ng tunay na pag-ibig, kahit anong paraan ang gamitin niya ayon naman sa patakaran. hindi tama yan, pero nagsinungaling siya sa'yo. Isa lang akong katulong. Hindi ito ang unang beses na nagsinungaling siya sa akin. Wala ba kayo niyan sistema ng pangangasiwa? Nagpapanggap siya. Kami sa oversight team, gusto naming manood ng magandang palabas. May problema ba doon? Ginang Carter, tigilan mo na ang pagtutol. Mag-enjoy ka sa 10 taong paglalakbay mo sa bilangguan. Ayos ka lang ba? Honey, hindi ka galit, di ba? Tungkol saan? Sa pagdidirect ko nitong palabas ng walang pahintulot mo. Matagal na akong hindi umarte. Mula kailan? Noong nasa mansyon pa, nang makita ko ang high school picture mo, parang nanalo ako sa loto. Anong panalo sa loto? Nanalo ako sa iyo at sa buong mundo. Kung gayon, gusto kong pakasalan mo ako. Gusto mo ba? Buong puso. Raymond, may tanong ka ba sa akin? Oo, binata. Meron talaga akong tanong para sa'yo. Gusto ni Miss Sutton na ang kasal ay sa Abril 20. Sabi niya, dapat talaga sa araw na yon. Alam mo ba kung bakit? Maulan na araw yon. Oo, ang araw na pinakaayaw ni Miss Sutton. 10 taon na ang nakalipas sa gabing maulan na iyon. Alam ko, yun ang araw ng unang pagkikita natin. May naaalala ka? Nung nag-night running tayo nung isang araw, naalala ko, 10 taon na ang nakalipas, nasa Orchard Lane ako. Huwag kang gagalaw, huwag kang lalaban. Tumabi ka. Umalis ka. Ay naku, saklolo. Halika, makipaglaro ka sa akin. Nene. Hoy,
ID mo.